Siya ang pinakamalakas na S-rank na halimaw sa larong ito. Sino mang pumasok sa loob ng ilang metro mula sa kanya ay agad na sumabog at mamatay. Ngunit ang lalaking ito ay nakatayo sa harap niya ng walang sugat at kahit napapamahal pa ang demonyo sa kanya sa unang tingin. Kaya kahit na sinugod at pinutol sa kalahati ang inlabang demonyo, hindi iniwan ng tingin niya ang lalaki. Lumabas na ang lalaking ito na si Xia Ye, ang demonyong hari na kanyang sinasabi. Nagsimula lahat noong taong iyon ng isang laro na tinatawag na Earthswheel ang tumawid sa tunay na mundo. Lahat ng mga halimaw at NPC mula sa iba't ibang paksayon ay nagsama-sama, nagdudulot ng malaking panganib sa mundo. Pero sa kabutihang palad, naging mga manlalaro ang bawat tao. Lahat ay nagsimula bilang mga baguhan, matagumpay na nakakamit ang kakayahang labanan ng mga monster. Pero maliban kay Xia Ye, na nag-click sa login screen ng may pag-asa, walang nangyari at walang tugon. Naramdaman ni Xia Ye na may mali. Isa lamang siyang ordinaryong estudyante sa kolehiyo, ngunit nakatagpo siya ng isang kakaibang bagay sa sandaling ito. Umiingay ang sistema ng beep beep beep. Sa sumunod na segundo, ipinapakita ng sistema na nabigo ang paggawa ng karakter at nag-e-exit ito. Pagkatapos lumabas, naalala ni Xia Ye na noong una niyang napansin na hindi niya maikabit kahit isang maliit na kahoy na stick, hindi siya makakuha ng experience points o makapag-level up at hindi niya ma-open ang kanyang status panel. Xia Ye ay nalulumbay ng husto. Hindi makaligtas ang mga ordinaryong tao sa mapanganib na mundong ito ng laro. Ano ang dapat niyang gawin? Sa sandaling ito, isang mahina na tawa ang nanggagaling mula sa isang lugar. Ngunit si Xia Ye ay isang optimista. Ganyan talaga ang mga bagay. Nais niyang humanap muna ng ligtas na lugar na pagtataguan kaya binuksan niya ang kanyang bag, nakitang iilan na lang ang natitirang panimulang mga potion, at nag-isip. Dapat siyang pumunta muna sa ligtas na lugar o kaya'y humiram ng kalasag mula sa mga kalapit na manlalaro. Habang nag-iisip si Xia Ye kung ano ang gagawin, may kakaibang nangyayari sa langit sa kanyang likuran. Biglang dumaan ang isang nakakatakot na sigaw ng kulog. Sa sumunod na segundo, isang nakakatakot na anyo ang lumitaw sa likod ni Xia Ye. Mukhang naguguluhan siya. Ito ba ay isang boss sa larangan? Habang lumalabo ang usok, sa wakas ay malinaw na nakikita ni Xia Ye na si Belial, ang unang Demon Lord. Isa siyang monster na may antas 77 S-rank. Paano siya nakatagpo sa kanya? Sobrang kulang niya sa suot. Kinuha niya ang kanyang telepono at pinindot, kuha ng larawan. Sa sandaling ito, nakatingin si Belial sa paligid, waring naghahanap ng isang bagay. Dito ito. Dito bumaba ang Demon King. Tinitingnan ng convenience store mula sa kanyang alaala, masiglang iniaabot ni Belial ang isang larawan. Nakalathala niya ang Demon King na lumitaw sa kanyang panghuhula na panaginip. Tinitingnan ng tao sa larawan, lubos siyang nai-inlove. Ang gwapo ng mukha, hindi na ako makapaghintay na makilala ka. Ngunit nakakaabala ang mga kalapit na manlalakbay sa kanyang mod. Hindi alam ng mga adventurer na bakit biglang lilito ang ganitong boss sa kanilang harapan sa simula. Pero hindi sila papayagang mag-isip ni Belial. Kalunos-lunos para sa kanila ito. Sa susunod na segundo, pinaganya niya ang kanyang kasanayan na absolute domain. Kumikilos ito ng daan-daang metro habang nasa gitna siya. Biglang pumutok ang katawan ng mga adventurer. Xia Ye, na nakikita ang eksena, ay natulala sa takot. Mahigpit niyang tinatakpan ng bibig, takot na madetect ang kanyang hininga. Gayunpaman, napansin pa rin siya ni Belial. May isang tao talaga na nakaligtas sa atakeng iyon. Diretsong siyang lumalakad papunta kay Xia Ye. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang gintong liwanag, tinatamaan si Belial na parang kidlat. Si Belial ay tumalon sa kabilang panig. Isang figura ang lumitaw sa harap niya. Belial, ang sama mo pa rin kagaspang. Ang taong sumabog sa lupa noong simula ay walang karapatang magsabi niyan. Agad na sumigaw ng galit si Belial. Si Roland ang bagong Solta, ang pinakamalakas na mandirigma ng tao, tinaguri ang pag-asa ng sangkatauhan. Tumuturo si Belial kay Roland at matapang na nagtatanong, anong ginagawa mo dito? Siyempre nandito ako para saktan ang bagong silang na haring demonyo. Bagamat nagbigay ang propesya ng isang panaginip, hindi siya sigurado kung dito nga ito. Nag-aalalila rin siya sa paligid. Bigla niyang nakita ang tindahan. Mukhang dito nga ang tamang lugar. Gayunpaman, si Belial, matindi ang proteksyon, ay direktang pumasok sa Zerk mode. Hindi ko hahayaang hawakan mo ang Demon King. Pagkatapos ay sumugod siya gamit ang kanyang letigo, tinatama ito kay Roland habang nakaharap kay Belial na patuloy na nagbubuno ng kanyang letigo. Tumatakbo si Roland ng madali, pagkatapos ay tinatawag niya ang kanyang sandata. Sa kanilang matinding laban, si Xia Ye, na nakatago sa likod ng isang bato, ay patuloy na nagtatanong tungkol sa kanyang pag-iral. Sino ako? Nasaan ako? Sobrang natatakot ako. Di nagtagal, napabagsak si Belial sa mababang kalusugan. Akala mo kayang talunin ako ng ganito, habang iniisip si Haring Demonyo, biglang tumaas ang bar ng buhay ni Belial. Babala, pumasok na si Belial sa ikalawang yugto. Tataas ng 20% ang kanyang lakas at hindi siya maaaring kontrolin. Pagkatapos ay tumalon siya sa ibabaw ng ulo ni Roland. Mamatay ka. Nanginginig si Roland sa lamig, hindi talaga siya mapapatay ng kabal-iwang babae na ito. Ito lang ang paraan. Inilalabas niya ang isang bagay mula sa kanyang dibdib at itinatanghal ito sa harap ni Belial. Biglang napako si Belial na lugar at tuluyang nahulog ang loob sa pag-ibig. Nalaman niya na ang larawan na nahulog mula kay Belial noong laban ay nirap ng si Roland. Sinamantala ni Roland ang pagkakataon at matinding pinagsasampal si Belial na nagpasalubong sa kanya sa tabi ni Xia Ye.
Ang eksenang ito ay lalong nagpapababa sa dangal ni Xieye na nanghihina na. Nanghihina na nakaupo si Belial at nakita ang kanyang minamahal na larawan ng Demon King na nasira rin ni Roland. Sa sandaling ito, nakararamdam siya ng walang kapantay na galit, ngunit sa pagkakataong siya ay magwawala, humarap siya at nagtama ang tingin sa nanginginig na Xieye. Agad na napako si Xieye sa lugar, ngunit sa sumunod na segundo, nagbago ang lahat ng eksena. Mahal kong Demon King, sa wakas naghintay na rin ako sa'yo. Bago pa man siya makapagsalita, isang kidlat ng espada ang pumutol dito. Nananahimik ang masayang ekspresyon sa mukha ni Belial. Ang eksenang puno ng dugo ay nagdulot sa mahina ang kalooban na si Xieye na maputol ang hininga at mahimatay sa takot. Pagkatapos mapatay ni Roland si Belial, plano niyang maglatag ng mga patibong para mapatay ang Demon King sa sandaling bumaba ito at maipit sa trap. Bukod pa rito, dapat madali lang mapuksa ang bagong silang na Demon King na nasa unang antas. Nang tumingin si Roland upang hanapin ang eksaktong lokasyon, nakita niya si Xieye na nakahandusay sa lupa. Napatigil siya sa lugar, para bang ang hangin sa paligid niya ay naging matigas. Kailan bumaba ang Demon King? Pumunta siya sa likod ko ng tahimik. Agad na pinaganya ni Roland ang kanyang kasanayan sa pagsusuri, nabigo ang perception. Ina-activate ang pagpapahusay ng kasanayan. Matapos ay upgrade ni Roland ang kanyang kasanayan sa pagsusuri hanggang sa antas 39, naging matagumpay ito. Naabot ang target na antas sa 4 na digit. Hindi maaaring matukoy, higit sa limit ang kalusugan. Hindi maaaring madetect, pamagat, tagapaghugas ng mundo. Ang hindi pa nararanasang takot ay sumasakop sa buong katawan ni Roland sa sandaling ito. Huwag nang pansinin na mababa na ang kanyang kalusugan ngayon. Sa ganitong sitwasyon, kahit nasa pinakamataas na kalusugan pa siya, iisa lang ang daan kamatayan. Sa sandaling ito, ang buhay ni Roland ay nagliliparan na sa kanyang isipan. Habang unti-unting tumatayo si Xieye, isang tanging naiisip niya ngayon, tapos na. Ito na ang katapusan. Nagsisimula ng mag-ipon ng pulang apoy sa mga kamay ni Xieye. At ang iniisip ni Roland ay, hanggal na tao, paano mo nagawang saktan si Belial? Tapos na. Galit na galit ang haring demonyo, wasak na ang mundo. Ngunit ang nakikita sa kamay ni Xieye ay isang botelya ng pulang likido, isang panimulang potion para sa kalusugan. Nagulat at nalito si Roland na takot na takot. Xieye naipit ang ulo at nagsabi na nahihiya, mababa talaga ang kalusugan mo, pero ito lang ang meron ako. Kung ayos lang sa'yo, inumin mo na. Tinitingnan ni Roland ang botelya ng potion sa kanyang kamay at naisip, dapat lason ito. Gusto niyang maghiganti sa kanyang tauhan. Madali niyang kayang pumatay sa akin, pero niloloko niya akong uminom ng lason. Siguradong ayaw niyang mamatay ako ng ganoon kadali, muling nag-iisip si Roland. Magdusa at magpumiglas sa nakamamatay na lason, ang pangit na haring demonyo. Nakatingin sa boteng hawak ni Xieye, nag-aatubili siya, uminom o hindi uminom. Kung hindi ako uminom, tiyak na mapapatay ako ng direkta. Ang pagpapanggap na hindi ko alam ay maaaring magbigay sa akin ng maliit na pagkakataon na makaligtas. Kaya pinapagana niya ang tribute enhancement. Inilalapag ang bote at ininom ito, tataas ang iyong HP ng 50%. Isa lang itong karaniwang panimulang health potion. Pasensya na po, ito lang talaga ang meron ako sa bag ko. Hinawakan ni Roland ang kanyang dibdib na para bang muntik na siyang mamatay. Napatakot ako ng sobra. Kahit na isang panimulang potion lang, ang pangit na haring demonyo ay naninira sa akin. Ngunit si Xieye ay patuloy pa ring sumisigaw ng masaya. Sa least, hindi ka na nasa kritikal na kalagayan. Huminto si Roland nang marinig ito at tiningnan ang kanyang health bar. Parang totoo nga. Nagising na si Roland at nag-aalangan na tanungin si Xieye, sabihin mo, ano talaga ang gusto mo? Hinahap niya ang kanyang baba at iniisip, talagang may tanong siyang nais itanong. Agad na nagdududa si Roland kung tama ang kanyang narinig, pero patuloy na nagsasalita si Xieye sa sarili niya. Alam mo, yung lugar kung saan ang mga mabababang antas na tao na walang kakayahang makipaglaban ay unti-unting matututo at lalaki, mukhang naintindihan ni Roland ang kanyang hangarin. Kaya pala, iniisip ng Demon King na pasukin ang ligtas na zone. Doon nagkakatipon ng mga bagong salang adventurer. Kailangan niyang gusto nilang pumatay habang mahina pa sila. Ang pangit na hari ng demonyo. Pero iniisip mo bang iibig ko silang pabayaan lang ako? Sa susunod na segundo, nagpasya si Roland na iligtas ang kanyang buhay at dinala si Xieye papunta sa ligtas na zone. Habang pinapalakas ang loob niya, sa huli, ako ang hindi mapapalitang pag-asa ng sangkatauhan. Maraming salamat. Ang bait-bait mong tao. Ngumiti si Roland habang kumakaway, tapos tumalikod at nag-iisip ng madilim. Shit! Pagbalik ko sa ligtas na lugar at makipag-ugnayan sa mga nakakataas, hahanap ako ng pagkakataon na pabagsakin ka. Bigla, isang nakakatakot na demon ang lumitaw sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Agad na kinuha ni Roland ang kanyang sandata at pinukpok ito. Gayunpaman, mas dumarami ang mga monster na lumalabas sa langit. Kahit na mababa na ang kalusugan, sapat pa rin ang laban ni Roland sa ganitong antas. Biglang umatake si monster kay Xieye, sumisigaw sa kanya, sinasabing boss sa wikang demonyo. Tinitingnan ni Roland ng mabuti na nakakunot ang noo. Aakto ba siya? Ito na ang perpektong pagkakataon para mangalap ng impormasyon sa laban. Pero sa susunod na segundo, bumagsak si Xieye sa mga braso ni Roland, nanginginig. Tulungan mo ako. Sa sandaling ito, umaabot ang halimaw sa posisyon ni Roland. Direktang ginamit niya ang kasanayan na burst sword. Isang malaking pagsabog ang umalingawngaw sa likod nila.
Tumingin si Roland kay Xiaye at di maiwasang magreklamo sa sarili. Kahit gaano ka-brutal ang atake ng halimaw, wala siyang balak kumilos. Ito ba ang kumpiyansa ng isang tunay na makapangyarihan sa puso? Gayunpaman, hindi niya napapansin na halos mapatay sa takot si Xiaye. Malinaw na taglay niya ang sobrang lakas pero hindi pa niya natuklasan na ako ang nakatakdang pumatay sa kanya sa huli. Pero si Roland ay nananatiling nakalubog sa kanyang sariling mundo. Mukhang maaari akong bumili ng tiket ng loto ngayong gabi at maaaring manalo pa ako ng malaki. Naalala ni Roland na may isang tao pa rin na nakadikit sa kanya. Pwede mo bang pakawalan? Hindi talaga ako makalakad. Tinitingnan si Roland na siyang nagsalba sa kanya kahit na nasa mababang kalusugan, agad na binubuksan ni Xiaye ang kanyang bag upang tingnan kung ano ang maaari niyang magamit. Lahat ng nasa loob ay ibinaba ni Belial kanina. Kanina lang, tiningnan ni Xiaye ang bangkay ni Belial at nagtanong, pwede ko bang kunin ito? Matapos malaman na hindi naman kailangan ni Roland ang mga ito, masaya niyang nililimas ang lahat. Salamat. Si Xiaye ay pumipili ng isang bikini set. Ito ay isang alamat na kagamitan. Bigla siyang napaatras si Xiaye at mabilis na tinawag si Roland. Ito pala ay isang aklat na pinamagatang ang mapang-ipang haring demonyo na nagmahal sa akin. Nai-insecure silang dalawa dahil sa nilalaman. Naiisip ni Xiaye na kung iba ang nakakuha nito, siguradong aalis na sila. Pero hindi ako makapag-equip kahit ano. Ang swerte-swerte ko, pero hindi ko ma-enjoy. Nanunood kay Roland na naggagiling ng mga halimaw sa malayo, nangakong lalaki pa siya tulad niya. Ngunit, matapos ni Roland ang pugiling ng mga halimaw at humihingal, sabi niya, andoon ang ligtas na zone. Si Xiaye ay nanlalamig sa harap ng tanawin. Samantala, sa panig ng mga demonyo, matapos malaman ang kabiguan ni Belial, sila'y nagiging desperado na parang mga langgam sa mainit na kawali. Dapat bang magpadala tayo ng iba para tanggapin ang bumababang Demon King, pero si Belial lang ang nakakita sa itsura ng Demon King sa panaginip na hula. Paano natin mahahanap ang hari ng demonyo kahit na nabigo si Belial? Sa sandaling ito, isang boses ang pumihil sa kanila. Ang bagong dating ay si Mammon, isa sa 7 Panginoon ng demonyo. Huwag magpanik, nag-iwan si Belial ng isang pahiwatig bago siya pumanaw. Sa tulong nito, makikilala natin ang hari ng demonyo. Sa sandaling ito, tumayo si Babylon mula sa 7 sa mga demonyong Panginoon at nagsabi, perpekto ang iyong timing. Ayon sa demonyong intelihente, matapos pumatay si Roland kay Belial, iniwan niya ang punto ng pagbaba ng hari ng demonyo kasama ang isang tao. Matapos marinig ito, nag-isip si Mammon sandali. Kaya malamang na ang taong dinala niya ay ang Demon King. Inilalabas ni Babylon ang isang larawan na nagpapakita ng itsura ng taong ipinadala pabalik ng demonong intelihente. Ibinibigay niya ang larawan kay Mammon ng nakanganga. Mammon nakatitig dito ng walang imik sa ilang segundo, saka direktang itinapon ang larawan sa basurahan. Mabuti, hindi pa nahuli si hari ng demonyo ni Roland at ligtas pa rin siya. Kailangang kumilos agad. Tipunin ang lahat ng puwersa na available. Kailangan nating mahanap agad ang hari ng demonyo. Sa kabilang banda, tinitigan ni Xiaye ang dagat ng tao na may hindi mapigil ang ngiti sa kanyang mukha. Kaya ito ang ligtas na lugar. Ang dami-dami ng tao. Tinitingnan ni Roland ang ekspresyon ni Xiaye at gustong tumawa. Talagang mahusay ang pag-arte ng lalaking ito pero hindi mo talaga maiisip kung ano ang haharapin mo sa susunod. Ang buong lungsod ng Kangchen University ay isang malaking bitag. Ito ay pinoprotektahan ng mga Diyos at may sistemang aparato na tinatawag na birkang na kayang isara ang lahat ng kakayahan ng mga monster. Dito, kahit ang pinakamalakas na halimaw ay nagiging biktima ng bitag. Ito ang patakaran ng laro. Kapag pumasok siya sa ligtas na zone, mapapatay ko siya. Mamamatay ka dahil sa iyong kayabangan at kamangmangan. At ito ay ayon sa hula, magiging ako ang bayani na magdadala sa mga manlalaro upang patayin ang Demon King. Sa sandaling ito, isang NPC sa kalsada ang nagsabi, hindi ba si Roland, ang tagapagpatay sa Demon King? Hindi ko akalain na bibisita ang pinakamataas na Roland. Talagang ikinararangal namin. Narinig ko na pumunta ka sa lugar kung saan nagsimula ang Demon King para pigilan siya bago pa siya lumaki. Maayos ba ang lahat? Nasira mo na ba siyang wasakin? Halos mapamura si Roland sa takot. Mabilis niyang sinabihan ng NPC na tumigil na sa pagsasalita, ngunit mukhang hindi maintindihan ng NPC ang ibig sabihin ni Roland. Ngayon lang nalaman ni Xiaye na ito ang papel ni Roland. Nang makita na hindi alam ni Xiaye, buong pagmamalaki na nagsimulang ipaliwanag ng NPC si Roland sa kanya. Ito ang pag-asa ng sangkatauhan. Sa hula, siya ang mamamatay sa demonyong hari. Sa sandaling ito, sobra siyang natatakot na pawis na siya. Saka, Xiaye, alam mo ba ang tungkol kay Bert Gang, di ba? Bago pa siya makapagsalita, pilit na pinutol ni Roland. Sa sandaling ito, siya ay ganap na baliw na. Natatakot na baka sumabog si Xiaye. Talaga bang gustong-gusto mong wasakin ang mundo? Nakatingin si Xiaye sa eksenang ito ng may inggit. Maganda talaga ang relasyon. Matapos silahin ang dalawang NPC, pinapayuhan at niloloko ni Roland si Xiaye papunta sa system zone. Sa sandaling ito, iniisip ni Xiaye na sana'y maging isang bayani rin siya, katulad niya, malakas at mabait. Hindi niya alam na ang taong ito ay nag-iisip na pabagsakin siya. Isang hakbang na lang. Kapag nakatawid siya sa lugar na ito, magiging tagumpay ito ng ating matuwid na puwersa. Dumating si Xiaye sa gilid ng barrier. Matigas na itinulak ni Roland si Xiaye papasok, sumisigaw, Bert Gang, I activate. Damaing maranasan ng makapangyarihang puwersa ng sistema sa loob. Nagulat si Xiaye. Anong puwersa ng sistema? Sa kabila nito, ayos na ayos si Xiaye sa loob ng barrier.
Biglang natigil si Roland. Bakit? Maaaring si Xiaye ay isang nilalang na kahit ang sistema ay hindi makakakontrol, ang Bert Gang na nagbabantay sa buong lungsod ay naglalabas ng pulang ilaw sa sandaling pumasok si Xiaye. Hindi makayanan ng malakas na puwersa ni Xiaye, agad itong nabasag ng maraming bitak. Naramdaman din ito ng lahat sa ligtas na zone, takot na takot, nais malaman kung ano ang nangyari. Tinatamaan tayo, sabi ni NPC-1, mukhang naglag ang server sandali. Huwag kang matakot, maliit na lag lang ito. Nasa ligtas na zone tayo, lahat tayo ay protektado ni Bert Gang. Hanggat nasa sakop tayo, tiyak na ligtas tayo. By the way, dati bang ganito ang anyo ng Bert Gang sa anumang kaso, huwag kang matakot. Roland, ang pinakamalakas na mandirigma ng tao, narito ngayon. Sinasabi ito niya, umaasang lalapit si Roland at magpapasigla sa mga manlalarong ito. Ngunit sa buong ligtas na zone, tanging si Roland lang ang nakakaalam kung ano ang nangyari kanina. Nang walang salita, binuo niya ang banal na artifact ng sistema sa anyo ng salitang I love you. Ito ba ang kaibahan sa lakas? Nakikita kong hindi siya maganda ang pakiramdam, pinapalakas ko siya. Isa lamang yon sa pagkalag. Naiisip niya, natakot talaga siya ng ganito. Ang cute mo naman. Roland, ayusin mo ang sarili mo. Pag-asa ng iyong pagkatao. Ngayon pa lang nagsimula ang laro, ngunit sa kanyang pagkaintindi, ito ay tahasang pang-iinsulto. Hindi na niya matiis, tinanong niya kung ano talaga ang gusto ko. Akala ko tutulungan niya akong gawin ang mga pangunahing misyon, kaya sinabi ko, gusto ko siyang hinga ng maliit na pabor. Upang makapagsimula sa ligtas na zona, kailangan ko munang matutunan ng ilang kasanayan sa paggawa. Akala ni Roland na hihingi ako ng nakakatakot na hiling, pero ang totoo ay gusto ko lang matutunan ng paggawa. Roland, ikaw ang magiging bayani na magdadala sa mga manlalaro upang talunin ang haring demonyo. Tama, sa totoo lang, pangarap ko nung bata pa akong maging isang bayani. Pero dahil sa isang bug sa account, hindi ako makapag-level up o makapag-ayos ng kagamitan. Dahil itinakda ng tadhana na magkita tayo, hindi nito gustong sumuko ako. Kahit napiliin ko ang landas ng paggawa, kailangan kong magsikap upang maging isang bayani. Handa ka bang gabayan ako? Nalilito at naguguluhan si Roland. Kailangan niya bang maglaro ng ganito ka-elaborate? Pagkatapos, wala na siyang magagawa kundi dalhin ako upang matutunan ang mga kasanayan sa paggawa. Ngunit sinasabi ng NPC na napakamahal ng kasanayang ito. Nang makita nila ang balanse sa backpack ko, nagulat sila. Biglang nagbago ang ugali ng dalawang NPC at sinabing sapat na ang perang ito para matutunan ang mga kasanayan, pero para mapabilis ang pagtaas ng proficiency, kulang pa rin ako ng malaki. Sa dami ng gintong barya, mas mainam na bumili ng kagamitan at mas mapabilis ang pag-level up ko. Sobrang hiya ko nang sabihin na hindi ako makakapag-level up o makakapag-ayos ng gamit, kaya tumingin ako kay Roland. Akala ni Roland na hindi lang ako pinapahiya ng Demon King, ngayon ay gusto pa niyang humingi sa akin ng pera. Hindi ako magiging ganito kakawawa na aabot sa ganitong antas, di ba? Pero muli, ako ang pag-asa ng sangkatauhan at hindi pwedeng mamatay ng ganito kaaga. Kinuha niya ang lahat ng pera na nasa kanya at ibinigay sa akin. Pero sinabihan ako ng NPC na hindi pa rin sapat ang perang ito. Muling tinitingnan ko si Roland. Inaalis niya ang kanyang Amerika na nagkakahalaga ng 48 gintong barya. Hindi pa rin sapat. Tumingin ulit ako kay Roland. Inilalabas niya ang kanyang espada na nagkakahalaga ng 74 na ginto. Hindi pa rin sapat. Tumingin ulit ako kay Roland. Inaalis niya ang kanyang kamiseta na nagkakahalaga ng 79 na gintong piso. Hindi pa rin sapat. Pero ngayon, tuluyan na siyang naubusan ng pera. Pinapaalalahanan ng NPC si Roland, hindi ka ba nagtatago ng isang mahalagang relo, ngunit iyon ay isang regalo mula sa kanyang ama noong siya ay nagbibinata. Sa huli, nagawa pa rin niyang makuha ang buong bayad sa matrikula para sa akin. Nagsisimula ng kamuhian ng tao ang mundong ito sa panahong ito. Sumusunod sa gabay ng NPC, pumunta ako sa trading center na nais magbenta ng kagamitan para sa pera. Sa oras na ito, isang baguhang manlalaro ang nakikipag-trade sa counter, inilalabas ang buntot ng kulugo na nagkakahalaga ng 3 tanso at ibinibenta ang lahat ng kanyang kagamitan. Nakikita ang kanyang malungkot na anyo, napapailing ako. Kahit paano magbago ang mundo, ang pera pa rin ang pangunahing problema. Pagkatapos ay dalhin ko ang kagamitan na ibinigay ni Roland sa counter. Ang buong set ng mga item na S-rank ay direktang nakabibighani sa NPC sa counter. Napapansin din ng NPC na parang pamilyar ang mga piraso ng kagamitan na ito. Biglang naalala, hindi ba't galing ito kay Roland, ang pinakamalakas na mandirigma ng sangkatauhan. Pagkatapos ay ilalabas ko ang kagamitan na nagmula kay Biliel. Alam niya ang halaga ng naunang kagamitan, kaya pinapagana niya ang kanyang kasanayan sa pagtataya upang suriin ang halaga ng 2 bagay na aking inilabas pagkatapos. Ang resulta ay mas lalo siyang nabigla. Ito ay ang tunay na sungay ni Biliel na demonyo at ang kanyang palamuti sa dibdib na halos isang banal na bagay. Ito ay nagdudulot ng hindi pagkakasya mula sa nakaraang mga ngalakal. Ang mabigat kong baluti ay nagkakahalaga lamang ng 2 pilak na barya, pero itong manipis na piraso ng tela na iyong sinuri ay higit sa 300 gintong barya. Anong palagay mo? Mas makapalang tela, mas mahal ito. Ito ay kasing lambot ng hangin at pangalawang kamay na. Tunay na isang sobrang bihirang yaman. Nang makita kong gusto ko itong ibenta, pinaalalahanan ako ng NPC na ito ay kagamitan sa katapusan ng laro, kaya't pinayuhan niya akong huwag ibenta ang kagamitan na ito. Kung ibebenta ko ito sa isang NPC, katumbas ito ng pag-recycle ng sistema at hindi na ito mag-e-exist pa, pero nadiskubre ko na ito ay nakatali na at hindi maaaring ipagpalit sa ibang manlalaro.
Sinabi ng NPC na maaari ko itong panatilihin para sa sarili ko. Bagamat medyo kakaiba ang pagsusuot nito, isang malaking hakbang para sa sarili ko. Kahit na medyo kakaiba o hindi ko talaga kayang isuot ang kagamitan. Kaya sa gitna ng walang magawang luha ng NPC, ibinenta ko ito ng 755 gintong barya. Ang layunin ng iba ay dominahin ang arena at umakyat sa tuktok ng mga manlalaro. Ang layunin ng iba ay tuklasin ang mga mapa at hanapin ang walang hanggang posibilidad. At ang layunin ko ay kumita ng maraming pera. Pagkatapos, maaari na akong mag-hire ng mga tao para dalhin ako sa mga team dungeon. Kahit walang lakas sa laban, makakasali pa rin ako sa pagtalo sa huling boss. Ang iniisip ko pa lang nito ay puno na ako ng pananabik sa hinaharap. Sa loob ng ilang araw, na-max out ko ang kasanayan sa paggawa na kaka-download ko lang. Paglabas ko, sinabihan ko ang NPC na na-max out na ang progreso ko. Dahil na-maximize na ang iyong mga panimulang kasanayan, maghanda ng harapin ang bangungot na huling yugto. Dadaan ako sa kanya at basta na lang sasabihin na ang aking antas ng Grandmaster ay max na rin. Huminto sa lugar ang NPC nang marinig ito. Ano ngayon kung may mga bug ang account? Mula ngayon, pipiliin ko ang landas ng paggawa upang talunin ang Demon King. Susunod ay ang pag-aasikaso sa mahalagang bagay na iyon. Sa pag-iisip na iyon, dumating ako sa bulwagan ng grupo. Dito, pwedeng bumuo ng grupo ang mga manlalaro at pumili ng mga dungeon. Isang profesional na manlalaro na level 16 ang nakakuha ng aking pansin. Iminumungkahi ng kanyang kasamahan na masyadong mahirap ang laban sa kanilang antas at gusto pang magdagdag ng isa pang tao. Isa pang tao sa grupo ay nangangahulog ang isa pang tao na hahatiin ang karanasan, gago. Nakalkula ko na ang 4 na tao ang pinakamainam para sa dungeon na ito. Shinhauran paalala na kung may makahadlang sa kanila, papalitan at itatakwil sila. Pati ang sariling kapatid niya ay walang exemption. Mabilis na sabi ni Xiao Yuan na magsusumikap siya. Pakiusap, huwag niyo akong itulak palabas. Nang malapit na silang umalis, isang pop-up ang pumukaw sa kanyang pansin. Pagtingin ng mabuti, ito ay ang aking paanyaya sa grupo. Nang iniisip saan nanggaling itong baguhan na ito na nanlilimos, matapos siyang decisively natanggihan, nagpadala pa ako ng isa pang pop-up. Nang hindi nag-iisip, muli niyang pinindot ang pagtanggi. Pagkatapos, pinadala ko siya ng sunod-sunod na maraming pop-up na isa-isa niyang tinanggihan. Sa sandaling ito, nagpadala ako sa kanya ng trade pop-up. Pinindot niya ang tanggapin upang makita kung anong palilinlang ang aking ginagawa. Pinapakita ng panel ng sistema na binigyan ko siya ng 10 gintong barya. Tumingin siya sa lahat ng nasa harap niya nang hindi makapaniwala. Sa ngayon, nakakalap lang siya ng 2 gold at 57 silver, at ngayon may gustong direktang magbigay sa kanya ng 10 gold coins. Sa pamamagitan nito, hindi lang niya matutunan ang lahat ng kasalukuyang kasanayan sa laban, kundi makakagawa rin ng kumpletong set ng mahusay na kagamitan at mapapabilis pa ang kanyang pag-level up ng higit sa 5 beses. Pero paano magkakaroon ng 10 gintong barya ang sino man sa mundong ito? Naisip niya, maaaring yung taong nasa unahan sa leaderboard ang nag-iisang mas malakas sa akin. O kaya ito ay isang bagong uri ng panlilinlang, pero sino ang pipiliing tumanggi sa isang napakalaking tukso na ito? Matapos niyang i-click ang kumpirmasyon, pumasok nga ang 10 gintong barya. Halos mawalan siya ng malay sa biglaang kasiyahan. Sa sandaling ito, nagpadala ako sa kanya ng isa pang kahilingan sa grupo. Masaya niyang pinindot ang pagtanggap. Ipinaliwanag ko na gusto kong kunin sila para samahan ako sa lumang bahay ko para kunin ang isang bagay dahil ito ay okupado na ng mga mole na level 18 at hindi ako pwedeng mag-isa. Sabi ni Luju, tumataas na sila sa rango at wala silang oras para sa ganitong gawaing kawang-gawa. Agad na tumayo si Shinhauran at pinuna siya. Kailan ka naging ganito ka walang pakiramdam? Para uma-equip professional avant-garde, kampay siya o mais importante. Neste momento, Luju so senti que episoe a sua frente e tao estranha. Pagkatapos lumabas ng hall, di mapigilan ni Luju na tanungin kung bakit siya ang namumuno sa team sa paggawa ng ganitong maliit na gawain. Buksan lang ni Shinhauran ang kanyang backpack at ipinakita ito sa kanya. Nang makita niyang maraming gintong coins si Shinhauran, hindi niya maiwasang mapa-atres. Binibigay ba talaga ng bagitong ito ang lahat ng kanyang gintong coins? Ibig sabihin niyan, may isang yaman siyang mas mahalaga kaysa sa 10 gintong coin na kailangang kunin. At ang layunin ni Shinhauran ay makuha ang bagay na aking kukunin. Pagkatapos marinig ang kanilang plano, nagmamadaling humabol si Xiao Yuan. Ang plano ni Shinhauran na mangurakot at pumatay, sabi ni Luju, wala siyang pagtutol. Sabi ni Dark Current na hanggat panalo sila, hindi niya alintana ang proseso. Lumapit si Xiao Yuan na nagsasabing may pagtutol siya, pero walang nakikinig. Maya ay tapos na ang aming grupo sa pagpatay sa mga maliliit na halimaw sa paligid at nakarating na kami sa aking apartment building. Sinasabi ko sa kanila na nasa ika-6 na palapag ang bahay ko. Matatag na sinasabi ni Shinhauran na titiyakin niyang ligtas akong may hatid upang kunin ang aking mga gamit. Pagkatapos ay nilakad ko papunta sa ika-6 na palapag sa gitna ng kanilang pormasayon. Si Xiao Yuan ay tumakbo sa harapan at nagsabing may mali rito. May kakaibang pakiramdam siya mula nang pumasok sa gusaling ito. Kasama ang kanilang bantay, mabilis kaming nakarating sa aking pintuan. Pagkatapos, habang papalabas na ako ng susi para buksan ang pinto, biglang humawak si Shinhauran ng balisong at tumalon sa likuran ko. Sa eksaktong sandaling ito, isang mutant na dambuhalang daga ang bumaba mula sa kisame.
Mabilis na umatras ang lahat nang makita ito habang nagtataka kung bakit isang A-rank na halimaw ang lilito dito. Bilang leader ng koponan, mabilis na binibilang ni Xin Haoran ang mga tao kung may nasaktan hanggang sa madiskubre niyang nawawala ako, ang kanilang employer. Sa butas, binasag ng mga daga ang pader. Ako na ang nahulog. Sandali silang napapaatras. Ay naku, bababa at mamamatay ang boss. Pagkatapos marinig ito, agad na tumakbo si Dark Current papunta sa butas para iligtas ako. Sinubukan ni Xin Haoran na pigilan siya, ngunit hindi naabot ang oras. Hindi na ito kailangan gawin. Ngunit nang maalala nila, kailangan muna nilang harapin ang nilalang na ito. Sa pangkalahatan, tatlong manlalaro ay halos hindi kayang pumatay ng isang A-rank na halimaw na nasa parehong antas. Bagamat may pagkakataon tayo laban sa halimaw na ito, kailangan nating maghanda sa malaking panganib. Sa kasalukuyang kalagayan, ang pag-urong ang pinakamainam na desisyon. Pero matapos maghintay ng matagal, hindi pa rin umatake ang halimaw. Lumalabas na naamoy lang nito ang amoy ng dambuhalang hari at nagmamadaling naghahanap sa lahat ng direksyon para sa pinagmumulan nito. Sa wakas natuklasan nitong ang taong binagsak nito ay ang Demon King. At naiisip ko habang nasa ere, ganito na lang ba ang katapusan? Kung mamatay ako sa isang kwento ng kapangyarihan, dapat magising ang isang sistema. Tama, sa wakas ay bumagsak ako sa lupa. Hindi lang ako patay, ni kaunting sakit hindi ko nararamdaman. Pero ano na ngayon? Sa wakas nagpa siya akong maghintay na bumaba ang mga eksperto sa itaas at iligtas ako. Ang mga kalabang halimaw na nadiskubre na dumating ang Demon King ay lumabas at gustong magpasakop sa akin. Sa susunod na sandali, ang nasa unahan ay naipit sa pader ng tatlong shuriken na nagpatakot sa akin na manatiling nakatindig na nakapako. Agad kong itinaas ang aking depensa at nagtatanong kung sino ang naruroon. Pagkatapos ay nadiskubre ko na si Dark Current ang bumaba upang iligtas ako. Natuklasan niya na may sistema ng hangin na pader sa lugar kung saan ako nahulog na hindi pwedeng akyatin at tanging sa pamamagitan ng hagdang na galing siya ang pwedeng umakyat. Sinasabi rin niya na ako ang magpapakita ng daan. Ang dahilan niya ay bilang isang assassin, paano siya makakapunta sa unahan. Sa ganitong paraan, hindi na magiging misteryoso ito. Wala akong magagawa kundi sundin ang kanyang sinasabi. Sino ang nagsabi sa kanya na siya ang eksperto? Sabi niya na mula sa likod ay tiyak na poprotektahan niya ako. Pero salamat sa sarili niya, ang mga lalaki ay ganitong kabobang nilalang. Hindi niya malalaman hanggang sa mamatay siya na ang layunin ko ay nakawin ng bagay na kinukuha niya sa misyon na ito. Matapos sabihin ito, sinalakay niya ang likuran ko at saktong nagbukas ako ng panel ng backpack ko. Inilabas ang isang inihaw na manok para ibigay sa kanya upang maibalik ang kalusugan. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang nakamamatay na atake ay na-block ng isang inihaw na manok. Sinasabi ko nung nagpa-practice ako ng paggawa, maraming pagkain ang ginawa ko. Heto, magpagaling ka. Gamit ba ang kutsilyong ito pangkain ng manok na balik sa katinoan, mabilis siyang umatras, iniisip na kakaiba ang lalaking ito. Mukhang mahina at maikli lang siya, pero hindi lang siya makakuha ng 10 gintong barya, mayroon din siyang napakahusay na kasanayan sa pagluluto. Ang pagkain na ginagawa niya ay pwedeng magsilbing shield at tuluyang harangin ang mga atake. Dapat mong malaman na ang pagtama kanina ay imposible para sa kahit na isang mandirigmang nasa parehong antas na makaligtas ng walang sugat. Ang inihaw na manok na yon ay dapat na may halong nakamamatay na lason. Ngunit sa huli, hindi pa rin niya mapigilan ng tukso at nagsimula ng kumain. Pagkatapos niyang magising, karamihan na ang knock-in niya. Pakiramdam niya ay isang malakas na puwersa ang sumasalpok sa kanyang katawan. Sa susunod na segundo, hindi lang tumaas ang kanyang antas ng 5%, kundi pati na rin ang antas ng kanyang kasanayan at klase. Hindi ito inihaw na manok, malinaw na isang cheat code. Minsan na siyang nangakong susunod sa pinakamakapangyarihang manlalaro. Sino mang may ganitong kapangyarihan ay mas higit sa hanggal na si Xin Haoran. Ipinahayag niya na mula ngayon, siya ay kabilang sa kanya at gagawin ang anumang hiling niya. Sa tingin ko, dapat siyang isang malamig na mamamatay tao, pero ipinangakong tapat siya para sa isang inihaw na manok. May kakaibang obsession kaya siya. Sinasabi ko sa kanya na kailangan lang niyang alagaan ang sarili niya ng maayos. Matapos lahat, ako ang boss na nagbayad. Nang marinig ang salitang ang boss na nagbayad, napaatras siya at nanahimik. Samantala, sinasamantala ni Xin Haoran ang pagkakataon habang ang rat monster ay nakabibingi at nagsasagawa ng lihim na atake. Kahit na hindi nito masyadong naaaninag ang balat ng rat monster, pakiramdam niya na matapos niyang sadyang masaktan ang Demon King, hindi na siya karapat-dapat pang mabuhay. Kaya pinili ng rat monster na kagatin ang sarili nitong dila hanggang sa mamatay. Hindi inaasahan ni Xin Haoran na mamatay ang ilay tong halimaw na ito sa isang suntok lang niya. Creature na ito ay mas mataas ng 6 na antas kaysa sa kanya. Sa susunod na segundo, sumabog ang liwanag sa paligid niya habang inanunsyo ng sistema na nakuha niya ang titulong walang kapantay na mandirigma. Ang pagsusuot nito ay nagpapataas ng kanyang buhay, atake, at depensa ng 3%. Habang nagsisimula siyang magmalaki na siya ang taong nakapatay sa isang monster na level 22 sa isang suntok lang. Nakanginig ang kanyang katawan sa takot habang nakatitig sa likod niya. Bago siya makapag-react, isang paa ang pumalo sa kanya, pinapaatras siya. Biglang bumaba ang kanyang buhay ng kalahati, hindi niya maintindihan kung bakit may lumalabas na boss monster sa level 16 na dungeon na ito. Sunod, ngumiti lang ang kaitikang demonyo sa kanila at pinatalsik silang pareho pabalik sa pader na bato. Ibinubulong ni Xin Haoran na magpapansin siya sa monster para makatakbo na sila. Isang paa agad ang sumampal sa kanya. Walang silbi ang depensa niya laban sa demonyong pusa.
Habang papalapit na sa zero ang kanyang buhay, pabulong niyang sinasabi kay Xiao Yuan na magpagaling. Naputol si Xiao Yuan sa kanyang pag-iisip at pinapagaling siya. Ngunit sa sandaling siya ay bumagsak, sumunod ang demonyong pusa. Nakakatuwa ito para sa Ketim. Naghihintay ito na makabawi siya ng kaunting buhay, saka siya muling sasaluhin. Hindi niya inakalang bilang isang walang kapantay na mandirigma, gagamitin siya ng ganito. Sinasabihan niya si Xiao Yuan na tumigil sa paggagamot at hayaang mamatay na lang siya. Kahit 5 manlalaro na pantay ang antas, maaaring hindi pa rin mapagtagumpayan ang boss na ito. Kailangan nating mapabilis ang pagtakas niya. Pero nang sila ay magbaileng, si Luzo ay nakatakas na sa isang malayong bubong. Pasensya na, kayong dalawa. Nag-ambag-ambag kami para manalo, hindi para mamatay ng sabay-sabay. Pakiramdam ni Xiao Yuan na kahit na may katwiran ito, masyadong matindi pa rin. Sa sandaling handa ng tapusin ni Pusa Demon si Qin Haoran sa isang hampas, nakarinig ako ng mga tunog mula sa loob na parang pusa ko. Binuksan ko ang pinto at natuklasan ko na talagang ang si Bao Bao yon. Nang makita ko, bumalik si Bao Bao sa normal na laki ng pusa. Ang inutusan ko para kunin ay si Bao Bao pala. Lubos na nabigla sina Qin Haoran at Xiao Yuan sa eksenang ito. Hindi nila inasahan na ang boss ng dungeon ay alaga ng ganitong kahinaan. Pagkatapos ay pumunta ako sa kusina para kunin ang mga gamit ni Bao Bao. Bagamat hindi maipaliwanag ang pangyayaring ito, at least ligtas sila. Akala nilang marami akong sikreto, kaya kailangan nilang panatilihing buhay ako. Sa sandaling ito, pinupuri niya si Dark Current sa pagliligtas sa akin. Iba ka sa ilang tao. Ikaw ang pinaka-pinagkakatiwalaan kong kasama. Halika dito. Bibigyan kita ng yakap ng isang walang kapantay na mandirigma. Pero paano niya malalaman na ganap ng napasa kamay ko ang Dark Current sa susunod na segundo, hihilahin ni Dark Current ang kanyang espada at hahatiin sila sa gitna. Parehong bumagsak sa lupa, dugo ang lumalabas. Paano mo nagawang mangagaw kay Ginoo Zaiye? Karapat-dapat kang mamatay. Hindi maintindihan ni Qin Haoran kung bakit nagbago ang dating kasabwat niya at laban na sa kanya. Dark Current nakikita na naninindigan pa rin siya sa pagtatanong kaya't nagpa siya siyang 2 beses pang saksakin. Hindi mo alam kung anong uri ng nilalang ang iyong nasagasaan. Nang ilabas ko si Bao Bao, naintindihan niya na ang yaman na hinahangad ng mga taong ito ay ang aking alagang pusa. Sa puso niya, itinuturing niya akong kanyang amo. Kaya yumuko siya kay Bao Bao, sinasabi mula ngayon, magkaibigan na sila. Sa tingin ko sobra na ang pagiging tsunabo ng babaeng ito. Paglingon ko, nakikita ko si Qin Haoran at Lu Jun na nakahandusay sa lupa, ang kanilang mga bituka ay nakakalat sa paligid, hindi alam kung ano ang nangyari. Nabigla ako. Ipinaliwanag ni Dark Current na lumabas siya, nakita silang seryosong nasugatan, at nais niyang tapusin ang kanilang paghihirap. Biglang umupo si Qin Haoran at sumigaw, may 2-3 pa siya ng buhay. Anong malubhang sugat? Sinasabi ni Dark Current na nakalabas na ngayon ang kanilang mga bituka. Ang hirap tignan. Wala nang pag-asa silang mailigtas ngayon. Mabilis na pumunta si Xiao Yuan para gamutin silang dalawa, ngunit hindi makasabay ang paggaling sa pagdurugo dahil nilagyan na ni Dark Current ng nakamamatay na laso ng kanyang tibak bago pa man. Nagtataka si Qin Haoran kung mabubuhay siya dito na pangalawa sa ranggo ng tao. Sa puntong ito, tila huli na ang lahat. Sa sandaling ito, inilalabas ko ang mga bandage na gawa sa aking pinakamataas na kasanayan sa paggawa. Sasabihin ko, subukan ko na. Ang dalawa sa lupa ay nakatitig sa mga benda na nasa kamay ko, tuluyang naguguluhan. Ito ay mga A-rank na bandage na may ghost pattern na nagbabalik ng 36,500 health sa loob ng 8 segundo. Bukod pa rito, ang kasanayan sa first aid ang pinakamahal na production skill na kailangang i-level up sa simula. Isang bandage ang nakakapagpagaling ng 5 klase ng paggagamot sa parehong antas ng sabay-sabay. Kayang ganap na ibalik ng mga bandage na ito ang kalusugan ng isang tank na may antas 80. Ngunit sobrang bihira ang tela sa simula kaya walang sino man ang may pondo para i-level up ang kasanayan sa pangunang lunas. Naniniwala ako na para mabuhay sa mundong ito, ang buhay ang pinakamahalaga. Kaya una kong pinataas ang kasanayan sa pangunang lunas. Habang nagsasalita ako, naghahanda na akong ibigay sa kanila ang mga bendahe. Sa wakas, naiintindihan ni Qin Haoran kung gaano kamangmang ang kanyang mga naunang iniisip. Yung taong basta-basta lang naglalabas ng 10 gintong coins, ginagawang alaga ang isang boss sa dungeon, at may master level na kasanayan sa first aid. May lakas siyang loob na mangarap na makuha ang ganitong uri ng nilalang. Nuna ang Dark Current napigilan ako. Pero inakala niya na gusto kong pagalingin sila, pero paulit-ulit ko silang papatayin na perpektong nakakatugon sa kanyang kakaibang maliit na obsesyon. Nanginginig ang dalawa sa lupa nang makita ito. Nang hindi sila kumilos, inilalagay ko ang mga bandage sa harap nila. Sabi ni Qin Haoran na hindi niya karapat dapat ang mga bandang ghost pattern na ito. Huwag ka nang magpaka walang kwenta. Ano ang mas mahalaga kaysa sa buhay sa mundong ito, napapaluha ang aking mga salita sa kanya. Pero bigla siyang tumanggap ng aking kahilingan sa palitan. Hindi ako nagbabalak na maningil, pero dahil pinipilit mo, hindi ako tatanggi. Kinuha ko ang lahat ng pera nila, huwag kang mag-alala. Dahil nakuha ko na ang pera, tiyak na hindi kita papayagang mamatay. Sa sumunod na segundo, ginamit ko ang mga bandage na may ghost pattern sa kanila. Nararamdaman niya ang isang misteryosong kapangyarihan na bumabalot sa kanya at nararamdaman na hindi lang basta bandage ang mga ito sa sugat. Pinapagaling din nila ang kanyang marumi at baluktot na kaluluwa. Ang kapalit ay lahat ng pera na nasa kanya. Biglang tumaas ang kanilang mga antas ng 5% at umangat din ang kanilang mga klase.
Ngayon, hindi lang nila nahilang kanilang mga sugat kundi nagkaroon din sila ng mga bagong katawan at antas. Ito ay mga game modifier na nakatago bilang mga bendahe. Pagkatapos, tatlo silang lahat ay yumuko, lubos na naakit sa akin. Sinasabi ko sa kanila na may utang pa rin sila sa akin na may interes na 35% bawat taon. Inisip ni Dark Current na gusto kong pahirapan sila sa pamamagitan ng mataas na interes na utang, isang maruming ngunit nakaka-excite na paraan. Paglabas namin sa apartment, inanunsyo ng sistema na nalagpasan na ng aming grupo ang dungeon dahil kami ang unang grupo sa buong mundo na nakapag-clear nito. Ipinalalabas ito ng sistema sa World Channel. Napatitig ako sa mga notification na nagulat. Tinanong ko sila, pumasok lang ba tayo sa isang dungeon? Hindi alam ni Chin Haoran ang iniisip ko at simpleng sumagot ng oo. Dagdag pa niya, hindi mo ba inilagay ang boss ng dungeon sa ulo mo bilang alaga? Mabilis na naabot ni Roland, ang pinakamahusay na mandirigma ng tao, ang balita. Sa malapitan, napansin niya ang aking pangalan. Lubos siyang naguguluhan. Hindi niya maintindihan kung bakit nilinis ng Demon King ang sarili nitong dungeon. Pagbalik namin sa ligtas na zone, nakakuha kami ng maraming tao dahil kami ang kauna-unahang koponan sa kasaysayan na nakapag-clear ng dungeon. Ngunit sa kabila nito, kinikilala si Chin Haoran, pangalawa sa ranggo sa leaderboard ng mga manlalaro. Siya ang profesional na manlalaro na nang ibabaw sa napakaraming leaderboard ng laro at 3 beses na WCG champion. Nang marinig ito, buong kumpiyansa ipinapakita ni Chin Haoran ang titulo na nakuha niya sa dungeon. Magaling ang mata mo, pero hindi ang pag-clear ng dungeon ang aking nagawa. Inihahanda na niyang ipakilala ako sa lahat. Pero bago siya makapagsalita, isang malakas na sigaw ang pumihil. Agad na pinapalakas ni Dark Current ang kanyang depensa at nagtatanong kung sino ang lumalapit. Nang lumabas ang tao mula sa karamihan, nakita nilang si Lord Roland ito. Mukhang nandito siya para batiin tayo sa pag-clear ng dungeon. Pero sa tingin niya, halos naibunyag ni Chin Haoran ang sobra. Kung may lalantad ang disguise ng Demon King sa publiko, mapipilitan ng lahat na manahimik. Tila siya, ang pag-asa ng sangkatauhan, ay nakapagligtas na muli ng mundo. Humihinto siya at ipinaliliwanag ang kanyang layunin. Kayo, mga manlalaro, ay napakahusay. Sa ngalan ng mga NPC, ipinagkakaloob ko sa iyo ang pinakamataas na parangal at pagbati. Pagkatapos ay inilalabas niya ang kanyang maliit na latigo. Pakiusap, mga matapang na mandirigma, sumunod kayo sa akin. Personal kong ibibigay sa inyo ang mga medalya. Nang makita si Lord Roland na kinukuha lang ang 4, naisip ko na wala akong nagawa. Nagbayad lang ako para kunin sila, kaya marahil hindi ako karapat dapat tumanggap ng medalya. Pinapante ni Roland sila sa isang sulok ng ali at sinuntok ang pader. Ang dami mong salita, gusto mo bang mamatay at maranasan kung ano ang pakiramdam? Natatakot si Chin Haoran na manahimik, iniisip na ang pag-asa ng sangkatauhan ay may ganitong personalidad. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Roland ang buong sitwasyon sa kanila, sa huli ay sinabing kakaiba ang aking pagkakakilanlan. Hindi niyo ba nakikita ang antas niya sa klase, NPSAS, sabi ni Roland ng matatag. Hindi namin ito hindi nakikita, kundi wala siyang anuman. Hindi siya isang manlalaro, lahat ay nagulat. Kung hindi isang manlalaro, ano pa kaya? Muling tahimik na nagsasalita mula sa likod si Dark Current. Isang demonyo. Lahat sila ay napalingga sa Dark Current. Upang magkaroon ng ganitong kapangyarihang hindi kayang abutin ng langit, dapat ay isang mataas na antas na demonyo. Hindi inaasahan ni Roland na ang tahimik na batang babae na ito ay may ganitong karunungan. Tama ka, ngunit siya ay walang hanggang mas nakakatakot kaysa sa karaniwang mga demonyo. Ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay ang Demon King, isang nilalang na namumuno sa buong lahi ng mga demonyo. Labis na nabigla ang tatlo pa maliban kay Dark Current. Pagkatapos nilang magpakalma, nagsasalita si Roland. Nagkukunwari siyang mahina na nililin lang ang isang glitch sa sistema. Mula ngayon, kailangan natin siyang tratuhin bilang isang mahina. Upang maiwasan ang masamang mangyari, kailangan nating magpanggap. Kung siya ay ating maiinis, maaaring magdulot ito ng katapusan ng mundo. Ngayon, kayo 4 ang pumupuno sa 4 na pwesto sa talaan at tulad ko, ang pag-asa ng ating sangkatauhan. Sa huli, inabot ni Roland ang kamay niya, nagmumungkahi na magkaisa tayo, planong maghintay ng tamang pagkakataon na patayin ako ng sabay. Totoo bang nakikipagtulungan talaga tayo kay Roland nang makipagkasundo tayo sa kanya at paalisin siya? Syempre hindi. Iyon lang ay para lokohin ang NPC. Bilang isang profesional na manlalaro, alam niya na walang sino man sa mundong ito ang makakatalo sa Demon King. Yung mga iniwan ng mga kasamahan sa panganib, huwag nang magpretend na isang matuwid na kaalyado ngayon. Sa isipan ni Luju, basta nanalo siya, wala siyang pakialam sa katarungan o kasamaan. Si Chin Haoran ay lumingon upang tanungin ang opinyon ng 2 pang kasamahan. Matagal nang napasa kamay na ako ni Dark Current, sabi niya na basta handa kang maging tuta ng kanyang amo, ayos lang na makipagtulungan pa rin sa kanila. Iniisip ni Chin Haoran na hindi ganito noon si Dark Current nang sumama siya sa kanya dati. Pinapaalalahanan niya siya na sa susunod na mga api siya sa mga kasamahan, lalaban siya pabalik. Naghahanda si Zhao Yuan na ipahayag ang kanyang saloobin, ngunit walang nakikinig sa kanyang opinyon. Kaya't ang nangungunang koponan ng tao ay sumali sa kampo ng Demon King. Samantala, nalaman ng Justice League na may isang koponan na nakalusot sa isang dungeon. Nakikita ang mabilis na pag-unlad ng sangkatauhan, tila malapit ng matalo ang Demon King. Isang tauhan ang nag-ulat sa general, may magandang balita at masamang balita. Ang magandang balita ay nakabalik na si Lord Roland.
Inakala ng general na matagumpay na pinatay ni Roland ang digmaang hari at nakauwi ng panalo. Ang masamang balita ay dinala rin ni Lord Roland pabalik ang Demon King. Hindi maintindihan ng general kung bakit niya ito dinala pabalik. Gusto ba niyang maglaro ng isang kapanapanabik na laro ng pagpapataas, sabi ni Lord Roland, hindi ayon sa propesya ang pagkabuo ng Demon King. Hindi siya isang sanggol na nakabalot sa tela, kundi isang tunay na makapangyarihang, buo na anyo. Personal niyang ipapaliwanag ang mga detalye sa iyo at sa iba pang mga mataas na opisyal. Pagdating ni Roland, ang pag-asa ng sangkatauhan, lahat ay lumabas upang salubungin siya. Isang kawal ang naghatid sa kanya sa silid ng komunikasyon. Ang mataas na utos ng Alliance ay naghihintay sa kanya, lahat ay naghihintay sa kanyang ulat tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng Demon King. Sinasabi ni Roland na ito ay isang nilalang na mas mapanganib kaysa sa inaasahan. Madali niyang mapipihit ang Bird Gang na parang puso. Hindi kaya kahit ang banal na artifact ng sistema ay makakapigil sa kanya. Pero bakit hindi na lang niya sirain ang Bird Gang, sabi ni Roland, batay sa kanyang obserbasyon, pinipilit tayo ng Demon King na payagan siyang pumasok sa lipunang pantao ng tahimik. Dahil tuwing nagpapakita siya ng kompromiso, hindi na kumikilos pa ang Demon King. At naisip ko na ang tunay na layunin ng Demon King sa ginagawa niya. Ang mataas na utos ay pinupuri si Roland. Tunay na karapat-dapat na magdala ng titulong ito, ang pag-asa ng sangkatauhan. Kahit ang kanyang karunungan ay kahanga-hanga, hinihikayat nila siyang agad na ipaliwanag kung ano ang layunin ng Demon King. Layunin ng Demon King na wasakin ang sistemang pampulitika at ang alliance ng tao. Sa ganitong paraan, tuluyang sisirain ang sangkatauhan ng hindi gumagawa ng kahit anong hakbang. Lubos na nabigla ang mataas na utos. Naramdaman nilang makatwiran si Roland sa kanyang paliwanag. Matagal nang nagsisimula ang puno ng demonyo na pasukin ang ating pangunahing koponan ng tao ngayon. Sa kabutihang palad, nakarating siya ng tama at nakipag-ugnayan ng kasunduan sa koponang iyon. Muling-muli, pagliligtas ng mundo. Ito rin ang paliwanag kung bakit lilinisin ng Demon King ang kanyang sariling dungeon upang patatagin ang kanyang kapangyarihan at makuha ang puso ng mga tao. Sa kasalukuyan, ang mga halimaw sa mundong ito ay nahahati sa dalawang kategorya. Ang kabilang uri ay ang dila ng demonyo na nagmula sa parehong lugar ng mga NPC sa atin. Sa mga ito, tanging ang pinakamakapangyarihang mga halimaw lamang ang tinatawag na boss level. Ang pangunahing kwento sa mundong ito ay ang Demon King na nagdadala sa kanila upang sirain ang mundo, at pagkatapos ay matalo ng mga manlalarang tao na pinangunahan ng mga bayani. At ang mga dungeon ay talaga namang mga stronghold ng Demon King na itinatag sa Earth. Lahat ay galit na galit matapos marinig ang salaysay ni Roland. Hinahayaan ng haring demonyo na masira ang sarili niyang mga dungeon para maabot ang kanyang mga layunin. Sa sandaling ito, may isang tao sa isang hindi kapansin-pansing sulok na nagsasalita sa isipan. Posible bang may amnesia ang Demon King at hindi niya alam ang kanyang tunay na pagkakakilanlan? Napagtanto ko na sa mundong ito na puno ng kapahamakan, ang mga ari-arian sa ligtas na zona ang pinakakakaunting yaman. Ginagamit ko ang perang mula sa pagbebenta ng kagamitan para bumili ng gusali sa sentro ng lungsod. Sa ganitong paraan, mayroon na akong pangunahing seguridad sa pamumuhay. Naisip ko na bilang isang mahina at walang kakayahang makipaglaban, kailangan kong humanap ng paraan para kumita pa ng mas marami. Binuksan ko ang aking inventaryo at nakita kong puno ito ng inihaw na manok at bandage na may ghost pattern. May natitirang itlog mula sa pag-raid ng kagamitan ng Demon Boss na hindi ko binenta. Ngayon, maaari akong gumawa ng mga gamit para sa komisyon o magbenta ng mga gamit. O kaya, ibenta ang mga gamit na nasa aking inventaryo. Pagkatapos ng sandaling pag-iisip, agad akong nakakuha ng sagot. Siyempre, unahin ang pagbebenta ng itlog ni Belial. Noon ay nakabenta siya ng kagamitan na medyo malaki ang halaga. Siguradong mas mahal pa ang itlog niya. Bigla akong nadulas. Lumipad ang itlog ni Belial mula sa aking mga kamay. Matapos itong bumagsak sa lupa, maraming maliliit na bitak ang lumitaw dito. Nababahala ako. Hindi ba ito bababa ang halaga kung may sira na? Agad kong inilabas ang aking A-rank na ghost pattern bandages at nire-wrap ito. Balak na itong ibenta pagdating ng bukang liwayway bukas. Ang kailangan kong gawin ngayon ay mag-order ng pagkain, maligo, at matulog. Pagkatapos kong maligo, nararamdaman ni Baobao na may kakaibang nangyayari sa itlog. Sa sandaling iyon, kumalat na ang mga bitak sa buong itlog. Sa susunod na segundo, habang sumasabog ang balot, isang maliit na pigyera ang lumitaw. Niyayakap niya ang mga bandage na may ghost pattern sa kanyang katawan. Ito ang dakilang demonyong si Belial. Isa sa 7 Panginoon ng demonyo sa ilalim ng hari ng mga demonyo. Dati siyang pinatay ni Roland nang dumating siya para salubungin ako. Ngayon, dahil sa impluensya ng ghost pattern bandages, siya ay nagsilang at muling isinilang ng maaga. Biglang naramdaman niya ang mainit na hininga sa likod niya. Paglingon niya, nadiskubre niyang may isang napakalaking nilalang na matagal nang nakabantay sa kanya. Nagtataka siya kung mamamatay na naman siya agad pagkatapos magising. Pagtingin ng mabuti, si Baobao yon. Tinanong niya kung bakit nandito ito. Tinanong ni Baobao kung paano niya ito nakikilala. Sagot ni Belial na nakita niya ito sa isang panaginip. Matagal na akong natutulog at nanaginip. Sa panaginip, ipinakita sa akin ng isang puwersa ang isang hula. Pagkatapos magsanib ang dalawang mundo, pangungunahan ng Demon King ang isang hukbo upang wasakin ang sangkatauhan. Sa panaginip, ikaw ang nilalang na pinakamalapit kay Haring Demonyo. At si James Baobao, ang dakilang demonyo na namumuno sa lahat ng demonyong hayop. Si Baobao ay nakitang kawili-wili ito at sinabihan siyang ipagpatuloy.
Sinabi rin sa akin ng puwersa sa panaginip ang lugar ng kapanganakan ni Lord Demon King. Pagkatapos akong magising, naghintay ako na siya ay salubungin. Sa mundong tao, palagi kong iwasan si Sky City at ang paghahanap ni Roland. Pero kahit gaano kahirap, nagsumikap ako. Hindi ko inasahan na aatakehin ako ni Roland sa lugar ng kapanganakan ni Haring Duwende. Hinahayaan niya si Baobao na dalhin siya agad upang iligtas ang hari ng demonyo. Sinasabi lang ni Baobao na hindi na kailangan. Ang Demon King ay hindi nasa paunang antas o estado ng sanggol. Hindi niya kailangan ng ating proteksyon dahil siya na ngayon ang ganap na Demon King. At ang kanyang antas ay hindi bababa sa 4 na digit. Hindi ko alam ang eksaktong antas basta ito ay mukhang mga sirang karakter. Tinanong ni Biliel kung ano na ang antas ni Baobao ngayon. Nakipag-ugnayan na sa akin si Lord Demon King. Hindi na mahalaga sa akin ang antas. Ibig sabihin, maaari mong direktang humiram ng kapangyarihan mula kay Lord Demon King. Nasa level 35 lang si Haring Demonyo noong nakita niya ako. Pero sa bandang huli, magkasama kami ng matagal na panahon araw at gabi. Maiintindihan ng kanyang pabor sa akin. Pagkatapos marinig ito, nagpa siya si Biliel na magsikap mula ngayon. Pagkatapos ay may sinasabi si Baobao na mahalaga sa kanya. Nakasalukuyang nagkukunwari si Lord Demon King bilang tao. Sa palagay ni Biliel, nais ng Lord Demon King na wasakin ang sistemang pampulitika at alyansa ng tao kaya niya tuluyang talunin ang sangkatauhan ng walang kahirap-hirap. Tunay na karapat dapat kay Lord Demon King. Taglay ang kapangyarihang wasakin ang mundo sa isang iglap, ngunit pinipili nitong unti-unting namnamin ang lahat. Paalala ni Baobao, ngayon kailangan nating makipagtulungan sa kanya habang nagkukunwaring isang walang silbi at mahina. Nang marinig ang tungkol sa role-playing, lalo pang naging excited si Biliel. Dahil espesipikong iniligtas ni Lord Demon King ang iyong itlog mula sa mga tao, malalim ang kanyang pananaw. Sa sandaling ito, parang may naririnig akong nagsasalita sa sala. Pinupunasan ko ang aking sarili at lumabas para tingnan. Nakikita ko ang isang maliit na figura na nakatayo sa tabi ni Baobao sa mesa. Guro, nakabalik ka na. Matapos malaman na siya ay pinalaki mula sa itlog na ibinaba ng isang field boss. Dati kong balak siyang ibenta para sa pera kaya sinasabi kong may iba pa akong paraan para kumita. Sinabi ko sa kanya na ipaliwanag ng detalyado. Sa sumunod na segundo, nagsimula siyang unti-unting lumaki. Ang kanyang katawan ay nagliliwanag ng nakasisilaw na gintong liwanag. Sa sandaling ito, sa labas ng bintana, dumating ang aking order na pagkain. Bumalik na rin sa normal na laki si Biliel, nakasakay sa ibabaw ko. Nasaksihan ito ng delivery person sa labas ng salamin. Pagkatapos ay nakakuha ako ng kumpirmasyon mula sa delivery person. Agad niyang inilapag ang pagkain at mabilis na umalis. Ayoko nang magpaliwanag sa ganitong klase ng NPC. Tuloy pa rin akong nagtatanong kay Biliel kung anong magandang paraan para kumita ng pera. Mula sa kanya, nalaman ko na meron siyang espesyal na kakayahan. Sinasabi niya na ipapakita niya ito ngayon habang tahimik na nananalangin. Sa totoo lang, muling tumutubo ang isang pares ng mga sungay sa kanyang ulo. Pagkatapos ay yumuko siya sa kama at iniaalok ang mga sungay na ito sa akin ng gamit ang parehong kamay, sinasabi na kunin ko at ibenta para sa pera at idinagdag na kaya niyang muling tumubo ng bago araw-araw ang kanyang mga sungay. Nananawagan siya na huwag niya akong ibenta. Mabilis akong lumapit at tinulungan siyang tumayo. Hinahawakan ng aking puso. Sinasabi ko, tanga kang babae, paano ko papayag ang ibenta ang isang kagaya mong kakyot? Mula ngayon, inaampon ko si Biliel bilang aking pangalawang alaga, kahit na kailangan niyang kumain ng 3 inihaw na manok araw-araw. Pero kapag siya ay naging mini, 3 crackers lang ang kailangan niya kaya mula ngayon, maliban sa pag-aani ng mga sungay, palagi ko siyang ilalagay sa mini form. Tinanong ni Biliel kung ano ang susunod kong plano. Nang inig ang puso ni Baobao, ang pagtatanong ng direkta tulad nito ay magpapakita sa pagkukunwari ni Lord Demon King. Ang normal na laro ay para sa mga manlalaro na mag-level up at sumubok sa mga dungeon. Pero dahil sa isang bug sa sistema, hindi ako makakapag-level up o makakapag-ayos ng kagamitan, kaya kailangan ko lang mabuhay. Naiintindihan ko. Manatili ka lang at panoorin kung paano umuunlad ang mga bagay. Pero sa parehong panahon, mag-ipon ng sapat na yaman para makapag-hire ng ibang grupo na magdadala sa akin sa mga dungeon sa hinaharap. Plano ko sanang kumita sa pamamagitan ng pagbebenta ng kagamitan gamit ang aking pinakamataas na kasanayan sa paggawa, pero maaga pa sa laro. Hindi kayang bilhin ng iba ang ganitong mamahaling bagay kaya Biliel, napakahalaga mo sa akin ngayon. Dahil sa mataas na pagpapahalaga ni Haring Demon Lord sa iyo, ang kanyang puso ay namumukadkad sa tuwa. Sa aking mga mata, ang araw-araw niyang muling tumutubong mga sungay ay patuloy na pinagkukunan ng kita. Kinabukasan, aking anihin ang mga bagong tumutubong sungay ni Biliel upang ibenta at kumita. Nakatayo siya sa maliit na balkonahe na pinapanood ang paalis kong anyo, iniisip kung gaano kaganda ang makatulong kay Lord Demon King. Sa sandaling ito, ang Bert Gang sa gitna ng safe zone ay naglalabas ng nakasisilaw na liwanag. Ito ay senyales na may isa pang mataas na antas na NPC na bumababa sa Earth. Siya si Bishop Pucci mula sa simbahan ng Moxie, ang pangalawang mataas na antas na NPC na bumaba sa Earth pagkatapos ni Lord Roland. Pinangunahan ni Roland ang maraming NPC upang salubungin siya. Sa pagdating ni Pucci, maaaring simula na ang pagtugon ng tao kapag sunod-sunod na bumaba ang iba pang mga high-level NPC. Malalampasan na lang ang pagtalo sa Demon King. Nakikita ni Pucci sila at mapanoy ang ngisi. Iniisip niya na sobra-sobra ang pagpapalaki ni Roland sa bagay na maliit.
Bumibigat ang mukha ni Roland at tanong niya kung ano ang ibig sabihin nito. Naniniwala si Pucci na ang hula ay nagsasabing ang Demon King ay ipapanganak bilang isang sanggol. Gaano kalakas ang isang sanggol? Kaya pumayag ang organisasyon na ikaw muna ang bumaba sa Earth para sa pagpatay. Ang usapan tungkol sa pagiging sobrang makapangyarihan ng Demon King ay isa lamang palusot mo para sa kabiguan, Roland. Sinasabi pa niya kay Roland na hindi siya karapat-dapat sa titulong ito, ang pag-asa ng sangkatauhan. Sa pagkakataong ito, isang NPC ang pumasok ng nagmamadali, iniulat na may isang halimaw na antas 89 ang lumitaw sa timog ng safe zone. Tawag nitong dragon pero sa totoo lang ay isang mutant na butiki. Nasira nito ang 8 outpost, nagdulot ng mahigit 4,000 na nasawi sa mga manlalaro at 89 na NPC ang namatay. Nananawagan si Lord Roland na agad magbigay ng suporta. Pagkatapos malaman ito, agad na siyang nagsimula. Bago umalis, pinayuhan niya si Pucci. Ang haring demonyo ay 1000 beses na mas malakas kaysa sa inaasahan. Habang naghahanda siyang umalis, inatasan niya ang NPC na numero 007 na subaybayan ang galaw ng Demon King. Ang mass-produced na NPC na ito ay hindi kailanman inakalang makakatanggap siya ng ganitong mahalagang gawain. Tinanong niya si Roland kung gusto niyang sundan niya ang Demon King. Hanggal, malaki ang kapangyarihan ng Demon King. Tiyak na madidiskubre ang pagsubay sa kanya. Pumunta na lang si 007 diretso at itanong sa Demon King. Pero kung tanungin natin ng direkta, hindi niya sasabihin ng kusa, di ba? Pinapakita ni Roland ang isang pulang kahon ng regalo para dalhin niya. Sinasabi rin ni Roland na naglalaman ito ng pinahahalagahang banal na panganang Maya Dragon ng kanyang pamilya at sinasabi na nakuha na niya ang pahintulot ng kanyang ama. Hindi niya inaasahang ibibigay ang isang napakahalagang bagay na ito. At mula kay Ginoo Roland, ang pag-asa ng sangkatauhan mismo, sobra itong mapagkumbaba. Sa huli, sinabi niya kay 007 na pigilan ng Demon King na saktan ng mga sibilyan habang wala siya, ngunit narinig ni Pucci ang kanilang usapan mula sa balkonahe. Hindi maiwasang ikinalulungkot ni 007 kung gaano kababa ang pag-asa ng tao na parang isang tauhan sa isang komedyang manga. Matapos umalis si Roland, tahimik na nagpa siya si 007 na tapusin ang misyon. Habang nakasakay siya sa bisikleta para umalis, bigla siyang pinigil ng isang boses. Tumingin pataas, si Bishop Pucci ang tumatawag sa kanya. Pagkatapos bumaba, sinabing sasama rin siya upang makita sa sariling mga mata kung gaano ka-powerful ang tinatawag nilang hindi matitinag na Demon King. Pagdating nila sa pintuko, inisip ni Pucci na nakahanap sila ng isang kwarto sa building na ito para mapanatili ang Demon King. Pagkatapos ay tinitingnan niya ang hardin sa paligid ng perimeter ng gusali. Malalaki ang mga berdeng bakanteng ito na nagtatakda ng distansyang pangkaligtasan. Upang mapigilan siyang makasakit ng iba sa ligtas na zone, sasabihin ko na pag-isipan mo ng mabuti ito. Sinabi ni 007 na nabili na ng Demon King ang buong gusali, kabilang na ang hardin na tinutukoy mo, Bishop Pucci. Pagkatapos marinig ito, halos mapasok ni Pucci ang kanyang sarili. Isang legendary na kagamitan ay ibinebenta sa mga tindahan sa halagang 680 gintong barya. Maaari bang makabili niya ng ganoong mansion sa gitna ng safe zone? Malinaw na mali iyon. Sinasabi sa kanya ni 007 na si Belial ang pangalawang huling boss sa huling dungeon ng laro. Ang mga kagamitan na binabagsak niya ay theoretical na hindi makukuha ng mga manlalaro sa simula ng laro, isang mansion na nagkakahalaga ng mas mababa sa 1,000 ginto sa simula ng laro. Pero sa huli, aabutin ito ng hindi bababa sa 756 na bilyong, 35,412,663 gintong barya. Hindi talaga maintindihan ni Pucci. Anong klaseng Demon King ang pupunta sa teritoryo ng tao para mag-invest sa real estate, para ba maghanda ng pondo para sa pagtatayo ng isang armadong magwawasak ng mundo? Hindi niya inaasahan na ganito kamatalino sa ekonomiya ang Demon King. Sinabi niya kay 007 na lumabas ang Demon King at salubungin siya. Sasabihin ni 007 kay Pucci na magmasid na lang mula sa malayo at huwag magpapakita ng anumang mapanganib na hakbang. Isang simpleng NPC na pangmasa ang may lakas ng loob na utusan ako. Pag-uwi ko sa Sky City, ay uulat ko sa mga nakakataas ko ang pagyayabang ni Roland sa Demon King. Nang siya'y lumingon, nawala na si 007. Pagkatapos ay nakita niya si 007 na hawak ang banal na kamay ng Maya Dragon, hindi para sa Demon King, kundi upang magpasaya sa isa sa mga maliliit na alipin nito. 007 nag-aalok ng kahon ng regalo, sinasabi na pinaponte siya ni Lord Roland para dalhin ito sa iyo. Sandali, nakalimutan ni Baobao kung sino si Roland. Pucci iniisip na siguro sira na ang utak ni Roland, ginagamit ang yaman ng kanilang pamilya para pasayahin ang nilalang na kumakain, natutulog, at dumudura sa sarili nito. Sa tingin ni Baobao, para makipagtulungan sa pagtuklas ng guro sa tao, makipag-usap na lang muna siya sa kanila. Tinanong niya, siya ba yung tipo ng tao na nang-aapi sa mahihina at mahigpit sa mga kasamahan? Si Baobao ay nagkamali kay Chin Haora na akala niya si Roland. Sinasabi ni 007, oo, siya nga. Pagkatapos ay ipinakita niya ang banal na kamay ng Maya Dragon. Kinuha ito ni Baobao at nagdagdag ng isang sanga bilang pang-backscratcher. Naisip ni 007, gaano kalakas ang kailangang maging isang tao para magamit ang isang legendary tier na bagay bilang backscratcher, hindi na makatiis si Pucci sa panunood. Itong nilalang na hindi alam ang kanyang lugar, hindi natin ito turuan ng leksyon, akala talaga nito ay mas mataas.
Habang naghahanda siyang ipatupad ang hudyat ng banal na liwanag kay Baobao, sinasabi ni Baobao na maaaring ipagpaliban muna ang kanilang sasabihin. Biglang nagsalita si Baobao na may sinasabi at may trabaho siyang kailangang gawin. Lumingon si Pucci sa langit at nakita ang isang bagay na palilipad papunta sa lungsod. Tinitingnan ng mabuti, yun ang halimaw noong una. Paano nakarating dito ang halimaw na ito? Hindi ba niya sinubukan si Roland na harangin? Nasaan siya? Kakaunti lang ang nakalipas, lumipad ang dragon sa langit habang tinutugis ni Roland sa lupa. Patuloy na lumilipad ang dragon. Patuloy na tumatakbo si Roland. Nang malapit ng makahabol, tumalon siya mula sa kanyang sasakyan at tinulak ang kanyang espada upang saksakin ang dragon. Naramdaman ito ng dragon at tinamaan ang buntot nito upang tumugon kay Roland. Bagamat na ipagtanggol ni Roland ang sipa, ang malakas na pagtama ay nagpasubsob sa kanya pabalik sa lupa, ngunit agad siyang bumangon at ipinagpatuloy ang pagtugis. Ngunit sa ngayon, malayo na ang dragon. Matapos lumipad palayo, diretso nitong tinutungo ang itaas ng ligtas na zone na puno ng mga baguhan. Ipinahayag nitong wala itong interes sa mga malalakas at tanging nag-enjoy sa pang-aapi sa mga mahihina. 007 nakikita ang dragon na malapit nang maabot ang lupa at nagmamadaling tanungin si Pucci kung ano ang gagawin niya. Sabi ni Pucci, huwag mag-alala. Ito ay isang ligtas na zone na may proteksyon ng sistema mula kay Bertgang. Pero nang tumingin, nakitang nakabaluktot si Bertgang sa hugis puso. Bishop Pucci, huli ka na kaya baka hindi mo alam. Sa unang episode, pilit na pinaganya ni Lord Roland ang mga parusa ng sistema ni Bertgang laban sa Demon King, kaya naging ganito ito. Ngayon na walang proteksyon ng sistema, mamamatay ang lahat ng mabababang manlalaro sa ligtas na zone. Sa susunod na segundo, ang dragon ay magpapakawala ng isang mapaminsalang atake papunta sa lupa. Sa parehong oras, lumiwanag ang mga mata ni Baobao habang nakatingin sa langit. Tumingala ito at pinaputok ang isang ordinaryong kanya ng liwanag sa dragon. Ang ordinaryong kanya ng liwanag na ito ay agad na naglaho sa alikabok ang dragon. Hindi makapaniwala si Roland na patuloy na humahabol sa dragon nang masaksihan ito. 007 at Pucci ay nabigla nang makita si Baobao na agad na winasak ang monster na level 89 sa isang suntok. Pagkatapos gawin ito, umupo si Baobao at sinabing ipagpatuloy nila ang kanilang naunang pag-uusap. Anong gusto mong itanong kanina? Sa sandaling ito, hindi pa rin makarecover si 007 mula sa pagkabigla. Pucci ay nagpapasalamat na hindi na isalba ang kanyang naunang atake, iniisip na tunay na pinoprotektahan siya ng mga Diyos. Agad niyang iniaalok kay Baobao ang kanilang henerasyong cross, kasama ang titulo ng kanilang ari-arian sa bayan at ang kanyang pensayon. Pagkatapos ay tumuturo siya kay 007. Ano mang impormasyon ang gusto mo, magtanong ka agad. Nakikita ang kanilang katapatan, sinabihan ni Baobao na magtanong kung ano man ang nais nila. Gusto lang naming malaman kung may plano kayong saktan ng safe zone kamakailan o anumang plano ng pagkawasak ng mundo para makapaghanda kami ng maaga. Hindi inaasahan ni Pucci na direktang magtatanong si 007. Mas nakakagulat pa, sinabing hindi muna ngayon ni Baobao. Gusto lang ni Panginoon Demon King na kumita ng pera sa maikling panahon. Tapos ka na bang magtanong? 007 ay oo, pagkatapos ay umatras. Hindi makapaniwala si Pucci na ang yaman ng pamilya ni Roland, kasama ang kanyang krus na pang-ina, ang apartment niya sa Sky City, at ang lahat ng kanyang magiging pensayon. Lahat para sa isang tanong lang na ito. Samantala, sobrang kontento si 007 dahil perpekto niyang natupad ang utos ni Lord Roland, kahit man lang napatunayan na hindi masisira ang mundo ngayon. Sa gabi, umuwi ako kasama ang mga gintong barya na kinita ko sa pagbebenta ng mga tentacles ni Belial. Nakikita ko si Baobao na nakaupo mag-isa sa harap ng pinto. Tinatawag ko ang hanggal na pusa na bumalik sa loob kasama ko. Pagkatapos naming makabalik, muli na namang hindi ginamit ni Baobao ang litter box. Natutuhan kong tumingin pabalik at nahuli siya sa ginagawa niya. Sinasabi ko na sa iyo ng maraming beses na gawin ang iyong negosyo sa kahon. Sa susunod na segundo, hinawakan ko ang buntot niya at itinulak siya palabas. Binuksan ko ang pinto, itinapon siya sa labas at sinabing matutulog siya doon ngayong gabi. Sa pagbukas ko ng pinto at pagbabalik sa loob, lumapit si Belial, handang alagaan ang aking pagtulog. Pero sinasabi ko sa kanya na hindi na kailangan. Naglilipad siya sa hangin, ang buong katawan niya ay nakapalibot sa liwanag. Sa sumunod na sandali, bumabalik siya sa kanyang maliit na anyo, pagkatapos ay masaya niyang niyayakap ang aking tainga at natutulog. Naiwan ang aking alagang pusa sa labas ng pinto, hindi makatulog buong magdamag. Habang lumilipas ang gabi, nauubos ang luha ni Baobao. Pag-aisem ko, nakita kong tulog pa rin si Belial. Bigla akong napagtanto na maganda pala talaga siya sa ganitong ayos. Pagkatapos ay napansin ko ang isang bagay sa ilalim ng unan. Inilalabas ko ito at nadiskubre na ito ay isang diary. Sino ang mag-aakala na ang mga munting alaga sa laro ay marunong pang magsulat ng diary? Ang mga unang pahina ay puno ng mga ekspresyon ng pagmamahal kay Lord Demon King. Mukhang talagang mahal na mahal niya ang Demon King na iyon. Habang binabalikan ko pa ang mga nakaraan, natuklasan ko ang mga paglalarawan ng kanyang mga laban kay Roland. At ang mga sulat ay sobrang marahas at detalyado. Natatakot ang lamig sa aking gulugad habang binabasa ko. Pagkatapos kong mag-flip sa susunod na pahina, nakakita ako ng isang napakasangang larawan. Natatakot, agad kong ibinalik ang diary niya. Halos nakalimutan ko na siya ay isang nakakatakot na demonyo. Pagkatapos kong umalis, tumigil si Belial sa pag-aakalang natutulog siya.
Sadyang iniwan niya ang dyaryo na nakabukas upang makita ito ni Lord Demon King, ipinapahayag sa pamamagitan nito ang pagmamahal na hindi niya masabi ng loud. Dahil dito, noong gabing iyon, pinatapon ko siya sa labas para magpalipas ng gabi. Pagkatapos ay ibinalik ko si Baobao sa kama. Sa ngayon, sa palagay ko pa rin si Baobao ang pinakamahusay. Nakatayo si Belial mag-isa sa labas, naririnig ang masayang mga tunog mula sa loob. Hindi niya maintindihan kung bakit. Samantala, ang pinakamatibay na koponan ng tao ay nag-uusap kung kaninong panig sila sasali sa isang bubungan. Hindi lamang ni Lord Jai na paggalingan ng aming mga sugat, kundi pinataas din niya ang aming mga antas, katangian, at klase. Ito ay isang bagay na tanging isang cheat ang makakagawa. Sa madaling salita, kailangan nating maging mga alipin ng haring demonyo. Pinipili namin ang tamang koponan. Sa sandaling ito, sinasabi ni Xiao Yuan sa lahat na tingnan ang langit. Parang may lumilipad papunta sa atin. Masyadong malayo upang matukoy kung ano ito. Inilalabas ni Luzo ang kanyang kakayahan sa klase, mata ng bumbero. Nakikita niya ang isang demonyo na may maliit at parang batang anyo, ngunit napakataas ng antas. Hindi nila alam na ang papalapit na anyo ay isa sa 7 demonyong Panginoon, ang level 101 na boss na demonyong Babylon. Dahil hindi mahanap ng kanyang mga tauhan si Haring Demon King, nagpasya siyang pumunta mismo ngayon. Dahil may kaugnayan ng pagkawala ni Haring Demon King kay Roland, balak niyang hulihin si Roland at tanungin ito. Luzo nakikita na papunta si Babylon sa ligtas na zone. Siguradong hinahanap niya ang Demon King. Dahil pinili ni Jin Hura na sumali sa pangkat ng Demon King, technically magkaibigan na sila ni Babylon ngayon. Agad niyang nais magtatag ng magandang ugnayan at naghahanda upang salubungin si Babylon. Habang mabilis na umabante si Babylon, napapansin niya ang mga tao sa unahan. Sa mas malapit na tingin, nakikita niya ang 4 na manlalarang tao. Sa kanilang mga antas, hindi maiwasan ang kanyang pagkalito. Ang server ay bukas na ng hindi pa 3 araw, pero may isang nasa level 24 na, dapat silang alisin habang nasa kanilang yugto pa lang. Nagbago siya ng direksyon at nagtangkang sipa na palipad-lipad papunta kay Jin Huran. Nakita ni Jin Huran siyang papalapit sa kanya at binati siya ng magiliw. Halos niyang itanong kung hinahanap niya si Lord Demon King, ngunit bago niya matapos magsalita, isang sipa ang tumama sa kanyang tiyan. Ang lakas nito ay nagtulak kay Jin Huran pabalik sa isang gusali. Pagkatapos bumaba ni Babylon, handa nang magpaliwanag si Luzo. Pero sa sumunod na segundo, nasa harap na niya ito. Hinding-hindi siya makapagsalita, isang panibagong sipa ang tumama sa kanyang tiyan. Siya rin ay naitapon ng daan-daang metro dahil sa malakas na epekto. Nang makita ito, agad na nagcast si Xiao Yuan ng spell panggamot kay Luzo. Pero hindi binigyan ni Babylon siya ng pagkakataon. Sa sandaling malapit na niyang mapatay si Xiao Yuan sa isang suntok, isang pigyera ang dumating at hamarang sa atake. Hindi maisip ni Babylon kung ano ang maaaring hamarang sa kanyang atake. Sa malapitan, nakikita niya ang madilim na agos, ang mamamatay tao. Sinasabihan siya ng madilim na agos na hayaang magsalita muna ang iba. Samantala, nagtatanong si Babylon kung kaya pa bang gumamit ng mga asasin ng mga kalasag. Kahit may kalasag, hindi dapat posible na mapigilan ang atakeng iyon ng diretsyo. Nang mawala ang liwanag, sa wakas ay nakita niya ang sandata sa kamay ni Dark Current. Isa palang inihaw na manok. Samantala, salamat sa kanyang passive na klase bilang isang scoundrel, nakakainis si Jin Huran sa isang nakamamatay na atake. Ang cooldown ay 30 araw. Tumayo siya at sinabing magpaliwanag agad si Dark Current. Sinabi ni Dark Current kay Babylon, hindi lang ito basta inihaw na manok. Kaya ano ito, isang regalo mula kay Lord Zaiye. Ito ay patunay ng pabor ni Ginoo Zaiye. Habang nagsasalita siya, tuloy-tuloy niyang binabato si Babylon ng inihaw na manok na ibinigay ko sa kanya. Pagkatapos ay umatras siya ng ilang metro, pinagsasama-sama ang kanyang lakas. Siya ay nagsagawa ng mabilis na saksak paatros. Babylon nakikita ang paglala ng sitwasyon at agad na umatras ng daang metro pabalik. Itinaas niya ang itim na agos ang inihaw na manok sa kanyang kamay, tinatawag itong panghuling atake na sumpa ng tagumpay. Habang tumatama ang suntok, isang nakakatakot na marka ang naiwan sa lupa. Ang tila karaniwang inihaw na manok na ito ay nakapagpabagsak pa ng isang mas mataas na demonyo na level 101. Si Lord Zaiye ay marahil na una nang nakita ang krisis na ito at pinagkalooban ako ng ganitong yaman. Matapos mapanood ang lahat ng ito, hindi makapagsalita si Jin Huran. Kung may oras ka sa lahat ng dramatikong linya na iyon, ipaliwanag mo na lang ng malinaw ang sitwasyon, kami ay bahagi rin ng angka ng Demon King, kailangan mo lang sabihin yon. Samantala, nakaranas si Babylon ng pinsala dahil sa kapabayaan. Hindi niya inasahan na may kakayahan ng isang manlalaro na below level 30 na ganito kalakas. Maaaring gumagamit sila ng hacks, hindi ko pa rin mahanap si Haring Demon King. Hindi talaga ako pwedeng bumagsak dito. Sa isipan na yon, sumabog siya ng napakalakas na kapangyarihan. Diretsyong pumasok siya sa ikalawang yugto ng boss. Nawawala ang porsyento ng kanyang katwiran. Lahat ng katangian ay tumaas ng 120% at ang buong katawan niya ay nakabalot na sa armor. Hindi talaga natin siya pwedeng hayaang pumasok sa berserk mode o talagang hindi na tayo makikipag-usap. Tumakbo si Jin Huran at humarap kay Babylon. Sumisigaw siya na alam niya kung nasaan ang Demon King. Samantala, nilalamis ko ang alaga kong si Baobao. Nang makita ko si Babylon sa labas ng bintana, tapos na ang pagbabago niya, tinitingnan ng kanyang silweta, parang pamilyar ito. Sabi ni Baobao na maaaring nakita niya ito sa isang anime, ngunit hindi alam ni Babylon na ang unang human squad ay tumanggap na sa panig ng Demon King.
Bilang kapitan, agad na ipinaliwanag ni Jin Huran kay Xiao Yuan ito. Pagkatapos ay sinabi ni Xiao Yuan kay Babylon kung paano ko nila ginamo ang kanilang mga sugat gamit ang bandage na may ghost pattern noong araw at kung paano pa nito napataas ang kanilang mga antas. Mula noon, nagpa siya silang magpasakop sa aking nakamamatay na kapangyarihan. Pagkarinig nito, tahimik na tahimik si Babylon. Hindi ka lang nanloko, sinubukan mo pang lokohin ako, gumawa ka naman ng kwento na may kaunting loika. Sa ganitong paraan, naghahanda siyang wasakin silang lahat sa isang suntok. Sa sandaling ito, mabilis na inilabas ni Jin Huran ang isang larawan na nagsasabing may ebidensya siya. Ipinaliwanag niya na ang tao sa larawan kasama nila ay si Lord Demon King. Inilabas ni Babylon ang larawan ni Demon King na iginuhit ni Belial para sa paghahambing. Nang makita na ito ay ganap na iba sa larawan, siya ay nagngangalit ang ulo. Direktang pumasok siya sa ikatlong yugto ng boss. Hindi lang siya lumaki ng 1,500%, kundi tumaas din ang kanyang sakop ng atake ng 2,000%. At tuluyang nawala ang kanyang katinoan. Sumpa humans na mang-ispi at mananakop kay Miao. Gibaing lahat ng nasa loob ng 100 milya hanggang sa lupa. Nang makita na walang silbi ang negosasyon, tinawag ni Jin Huran ang Dark Current para harangin. Pero hindi niya inasahan na ang inihaw na manok na binigay ko sa kanila ay pang-isahang gamit lang. Nagsisimula ng maglaho ito. Kasabay nito, nakatanggap siya ng abiso na umalis na si Luzo sa grupo. Sa sandaling malapit ng tumama ang atake ni Babylon, biglang lumitaw ang isang laser at pinawalang saysay ito. Lahat ay tumingin pataas sa pinanggalingan ng laser. Natuklasan nilang ang alaga kong pusa na nakasakay kay Belial. Lumapit si Baobao kay Babylon at sigaw na tumigil ang kaalyado. Ang iyong pagwawala dito ay sisira sa mga plano ni Lord Demon King. Pero parang hindi naririnig ni Babylon habang pumasok siya sa berserk mode. Pagkatapos ay pinapalabas niya ang nakatuon na lakas ng apoy kay Baobao. Tanging makakaiwas lang si Baobao habang sinusubukang ipaliwanag. Ang Panginoong Demon King ay kasalukuyang nagkukunwaring tao, nag-i-infiltrate sa ligtas na zone. Naghahanda siya ng isang malawak na estratehiya at plano. Kung titigil ka lang, madadala kita para makita si Lord Demon King ngayon. Pero tuloy pa rin si Babylon sa pag-atake na parang hindi niya naririnig. Dahil sa pananaw niya, nakikita lang niya ang isang orange na pusa na nagmiyaw-miyaw-miyaw. Sa puntong ito, nagsisimula ng mawala ng pasensya si Baobao. Iniaabot niya ang kanyang paa, ipinapakita ang kanyang matalim na kuko. Sa susunod na sandali, tunay niyang nahuli ang laser ni Babylon gamit ang kanyang mga walang sapi na paa. At kahit na ibabalik niya ang laser sa kanya, sumabog ang resulta at sumaikop sa daan-daang kilometro sa paligid nila. Kahit ang alon ng shockwave ay umaabot hanggang sa gitna ng ligtas na zone. Pero nararamdaman ko lang ang isang nakakapreskong malamig na simoy. Hawak ang 12 gintong barya na nakalap mula sa pagbebenta ng mga sungay, pakiramdam ko ay masaya ako. Isa na namang mapayapang araw. Samantala, nawalan na ng kakayahang makipaglaban si Babylon. Sumusunod si Belial kay Baobao pababa sa crater. Ngayon, makikinig na ba si Babylon ng maayos sa natitirang kaunting buhay? Sinasabi ni Babylon na hindi niya maintindihan ang wikang pusa. Sa wakas, naalala ni Baobao na nakalimutan niyang magpalit ng wika. Tumingin siya kay Belial at tinanong kung bakit hindi niya paalala. Ngunit sobrang abala si Belial sa pagganap ng kanyang papel na nakalimutan niyang makipag-usap. Nakikita ni Babylon na buhay pa rin si Belial at tinatanong niya siyang tumulong na iligtas si Lord Demon King. At habang ginagawa nila yon, puksain ang ligtas na zone. Nakikita ko talaga na may hiling ka ng mamatay. Samantala, habang nagdiriwang si Qin Haoran na nakaligtas muli, bumabalik si Luzu, na dati ay nagtaksil at tumakas. Hindi niya maiwasang maalala na noong panahon, nakaligtas siya sa galit ni Baobao salamat kay Lord Demon King. Hindi niya maisip na ang isang matabang pusa sa bahay ay isang hindi masukat na makapangyarihang halimaw. Ngumiti siya at nakita ang madilim na agos na nakabaon pa rin sa kalungkutan dahil sa nawalang inihaw na manok. Sa ngayon, naipaliwanag na ni Baobao ang buong sitwasyon kay Babylon. Pero pag-uwi ko, nawawala si Baobao. At wala rin si Belial sa paligid. Habang iniisip kong maaaring may nangyari sa kanila, biglang tumunog ang doorbell ko. Sinusuri ko ang monitor at nakikita kong siya yung tumulong sa akin noong nakaraang dungeon. Pagbukas ko ng pinto, pasasalamatang luhaan ako sa kanila sa muli nilang pagliligtas kay Baobao. At dahil sa pagbabalik nila, akala nila nagsisinungaling na naman ako at naglalaro lang. Sasabihin ko kay Qin Haoran na maaari niya akong tawaging Ai. Mula ngayon, magkaibigan na tayo. Pagkatapos ay iniimbitahan ko silang pumasok at umupo. Sa sandaling ito, sinasabi ni Qin Haoran na dinala nila sa akin ang isang maliit na alaga bilang regalo. Sa ganitong paraan, inilalabas niya si Babylonia sa kanyang maliit na anyo. Nang makita ko ni Babylonia, lumiwanag ang kanyang mga mata. Sabi nila maliit na alaga lang siya para sa akin. Nakikita ko ang ibang demonyo, hindi ko maiwasang maalala ang dugo ang talaarawan ni Belial. Kaya sinasabi ko na medyo mahirap ang kasalukuyan kong kalagayan at hindi ko kayang mag-alaga pa ng ibang alaga. Bakit hindi nyo na lang siya alagaan? Hindi mapigilan ni Babylon ang kanyang kalungkutan at pagkadismaya sa pagtanggi sa kanya ni Haring Demonyo. Matapos ang huling pagkikita nila, kailangan niyang humanap ng paraan upang manatili sa tabi niya. Kaya inaalok niya sa akin ang kanyang mga sungay. Ang mga sungay ng isang dakilang demonyo ay maaaring mabili ng mahal ngayon. At sabi niya mabilis ang metabolismo niya. Kaya niyang makagawa ng 3 set araw-araw. Tinitigan ng kanyang tapat na mga mata, nag-isip ako ng 2.5 segundo. Matatag kong tinanggap siya bilang alaga. Sabihin niyo sa lahat na pumasok at umupo.
Gaya ng dati, sumali si Babylon sa kanyang pamilya, katulad ni Belial. Ngunit sa sandaling pumasok sila sa bahay ko, bigla nilang mararamdaman ang nakakatakot na nakakaipit na aura. Sa tingin ko, sila ay nabibigatan sa dami ng mga bagay na mayroon ako sa bahay. Kaya ipinaliwanag ko na ito'y mga pangunahing sandata na ginawa ko habang nagsasanay sa paghuhulma. Nang marinig nila ang aking salita, napaiyak si Chin Howran sa lamig na pawis. Kahit alin sa mga ito ay magiging isang di matitinag na arma sa kasalukuyang laro. Pagkatapos ay ipinakilala ko sa kanila ang ilang piraso ng baluti at ilang mga puppet na ginawa ko habang nagsasanay sa pag-ukit. Iniisip ni Chin Howran at ang iba na hindi ito isang tahanan. Para na itong isang armasan. Sunod, sinabi ko sa kanila na gusto ko sanang ibenta ang mga ito sa trading post. Kaya wala akong magagawa kundi itambak ang mga ito sa bahay. Piliin mo ang kahit alin, pero sa sala lang ang mga pangkaraniwang armas. Balak kong subukan ibenta ang mga panggitna at advanced sa susunod. Hindi makapaniwala si Chin Howran na ang mga armas na ito ay itinuturing lang na pangkalahatan sa aking paningin. Pero kung iisipin ng mabuti, kahit ang inihaw na manok na ibinigay kay Dark Current ay maaaring makapagpigil sa dakilang demonyong Babylon. Kaya ang seryosong paggawa ng kagamitan na salungat sa langit ay hindi na talaga nakakagulat. Kaya't magalang niyang sinasabi, paano natin maaaring kunin ang mga ito? Totoo, mas maganda ang mga gantimpala na nakukuha mo sa pagpatay ng mga halimaw kaysa sa akin. Nang nakaupo na sana sila, napansin nilang pati ang sopa ay may demonyong enerhiya. Sabi ko sa kanila na gawa ko rin yon. Huwag kang maiyang. Umupo ka na, please. Pagkatapos umupo ni Chin Howran, napagtanto niya na halos lahat ng nasa bahay ko ay isang demonyong bagay. Maaaring naging isang demonyong bagay na rin ang buong gusali sa ilalim ng kanilang mga paa. Kahit ang tubig na dinala ni Belial ay parang naglalaman ng makapangyarihang masamang mahika. Sabi ko sa kanila ito ay dahil gusto kong makatipid sa bayarin sa tubig, kaya ako ay nagtayo ng balon sa likod bahay. At pinangalanan ko itong walang hanggang balon. Chin Howran hindi matapang na isipin kung gaano ako kalakas. Sa simpleng pagtawag lang sa isang balon, naging eternal well ito na naglalaman ng makapangyarihang mahika. Noong una, nagdadalawang isip pa siya tungkol sa pagsali sa pangkat ng Haring Demonyo. Sa ngayon, malinaw na lahat. Ang nilalang na nasa harapan nila ay sobrang makapangyarihan. Sa pamamagitan lamang ng pagtanggap niya sa kanilang katapatan, maaari silang makaligtas sa mundong ito. Matapos nilang uminom ng tsaa, nagsalita ako. Narinig ko na may matinding laban malapit sa ligtas na zone. Yun ba yun kung saan ninyo nahuli si Babylonia? Nung narinig ito, nag-aalala si Chin Howran na maaaring sisihin siya ng Demon King. Kahanga-hanga. Ganap na matinding labanan yon. Iniisip ni Chin Howran na pinapagalitan ko sila kaya natatakot siya at nanghihina ang salita. Agad kong sinundan ito ng pagbati na sa kabutihang palad ay maganda ang naging resulta. Ang galing na nakaligtas ka at makakapag-inom tayo ng tsaa dito kasama ako. Akala ni Chin Howran na pinupuri ko siya sa agarang pag-report, kaya't sinasabi niya na dumating siya ng walang antala kahit isang minuto. Kaya nais kong batiin ka sa iyong pagkaligtas. Nang marinig ito, akala ni Chin Howran na tinanggap ko na ang kanilang katapatan. Tahimik siyang natuwa. Matapos nilang uminom muli ng tsaa, tinanong ko si Dark Current kung nakain na niya ang inihandog kong nilutong manok noong nakaraan. Naisip niya na halatang alam ni Lord Demon King ang bawat detalye ng nakaraang laban. Alam niya na nagamit na niya ang panunumpa ng tagumpay na pagsugod. Nakikita na talaga niyang kinain na niya ito, sinasabi ko na mayroon pa akong ilan pa. Pag-iingat sa kanila ay nakakaubos lang ng espasyo, kaya magbibigay pa ako ng ilan sa iyo. Kaya, binibigyan ko si Dark Current ng isa pang 20 na inihaw na manok na may maximum na antas. At binibigyan ko ang bawat narito ng tig 20 upang mapagkalooban kami ng ganitong mahalagang yaman. Panginoong Demon King, hindi ko kailanman bibigwin ang iyong pabor at hindi ko rin hahayaang sila ay mabaigo. Naramdaman ni Chin Howran ang lamig sa kanyang gulugad mula sa kanyang tingin, natatakot na baka muling saktan niya ang mga kasamahan kapag hindi siya masaya. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang kampana sa pintuan. Mula sa monitor ng pintuan, nakikita kong si Roland, ang pinakamalakas na NPC ng tao. Narinig niya na may maliit na gulo kanina sa labas at dumating siya para mag-imbestiga. Nakita ito, agad kong binuksan ang pinto upang salubungin siya. Habang papasok si Roland, bigla niyang nakita si Belial sa aking bag. Iniisip niya, hindi ko ba pinatay si Belial noon, bakit siya nandito? At meron pang isa pa. Pagtingin niya sa ibaba, nadiskubre rin niya na ang buong gusali ay naging isang demonyong artifact. Pagpasok niya sa sala, nakita niyang puno ito ng iba't ibang high-grade na armas pangdigmaan. Naisip niya na tiyak na naghahanda ako na sirain ang mundo. Nagawa na niyang gawing base ang buong gusali. Baka may nagawa ang kabilang panig na mali at nakasakit sa Demon King. Sa wakas, napagpasyahan niyang kailangan niyang panatilihing matatag ako. Pagpasok ni Roland, nakita rin niya na narito na ang unang human squad. Iniisip niya na napansin na nila ang kakaibang nangyayari sa Demon King bago pa siya at nakarating na sila sa tahanan ng Demon King para mangalap ng impormasyon. Talagang karapat-dapat na maging unang human squad, ang galing-galing. Magtulungan tayo upang pigilan ang plano ng Demon King na sirain ang mundo. Sa wakas, binigyan niya si Chin Howran ng isang makahulugang tingin. Ngunit ang hindi alam ni Roland ay ang tinatawag na unang human squad ay nagde-defect na sa panig ng Demon King. Matapos nilang makipaglaban ng matindi sa lahi ng mga demon, maingat ko silang pinapalakas ng loob. Pero akala ni Roland na sinasadya kong pinagtatawanan sila. Napaka-interesante ng mundong ito. Ayokong talaga itong sirain ng ganito.
Pero wala akong magagawa. Nasa inyo ang responsibilidad na magsikap at iligtas ang mundong ito. Akala ni Roland na gusto kong sirain ang mundo dahil lang sa sobrang pagkabagot. Matapos ang ilang internal na laban, tinanong niya kung interesado ako sa mga duwende, at bahagya akong nagulat. May mga duwende ba talaga sa laro? Sabi ni Roland, may isang hindi pa nabubuksang lugar na tinatawag na sinaunang kaharian ng mga duwende. Kung maghahanap tayo doon, dapat makakakita tayo ng ilan. Nang marinig ito, agad na naiintriga ang aking kuryosidad. Kung may pagkakataon, talagang gusto kong makita kung ano ang hitsura ng mga duwende. Nakikita ang aking interes, sinasabi ni Roland na hahabol siya ng isa para sa akin. Iniisip ni Chin Haran, ang palabas na ito, Roland. Ang pag-asa ng sangkatauhan ay nagiging napakababa sa harap ng hari ng demonyo. Nakikita kong pinapahalagahan ni Roland ang akin, ikinalulugod ko naman. Pero alam kong baguhan lang ako. Kung nais mong hubugin ang kinabukasan ng sangkatauhan, talagang dapat mong tingnan siya. Pagkatapos nyun, itinataas ko ang aking tingin kay Chin Haran sa aking tabi, at sinasabi na sila ang kasalukuyang pinakamalakas na pangkat ng tao. Iniisip ni Chin Haran na hindi niya naintindihan ng tama ang relasyon namin ni Roland, at magpapaliwanag sana siya, pero nauna nang magsalita si Roland. Karapat-dapat kang maging Ginoo Shia, walang nakakalusot sa iyong pansin. Talagang nakipag-ugnayan ka ng malalim sa unang human squad. Kakatapos lang sumali sa pangkat ng Haring Demonyo, ngayon nais nang patayin ni Chin Haran si Roland. Dahil natuklasan na, wala nang dahilan para itago pa ito, malinaw na hindi ko maintindihan ang ibig sabihin ni Roland doon. Pero agad niyang sinabi na sasama siya kay Chin Haran at sa kanila, tiyak na magtutulungan sila ng ganap para makamit ang kanilang layunin. Nang marinig ito, malakas akong natawa. Alam kong kayo-kayo talaga para sa isa't isa. Pagkatapos, nakikita ko silang lahat na lumalabas sa pinto. Habang nagsasara ang pinto, para siyang nilulon ni Chin Haran ang isang masangsang na bagay. Iniisip niya na ganap siyang nagkamali sa Demon King bilang kalabang grupo. Inisip ni Roland na natakot siya sa kasamaan at kay abangan ng Demon King. Hindi na mapigilan ng Demon King ang pagmamalasakit natin. Hanggat makakabalik tayo ng isang elf, may pag-asa pa rin. Bago pa siya makapagsalita, pinukpok ni Chin Haran ang pader sa likod niya. Ginawa mo iyon ng sadyang, hindi ba? Halos hindi makapaniwala si Roland. Hindi ko alam kung saan ka nanggagaling ng lakas ng loob na kausapin ako ng ganito. Pero matapang si Chin Haran dahil may sarili siyang panlaban. Sa pamamagitan yun, nagsisimula ng magtipo ng liwanag sa kanyang palad. Sa susunod na sandali, inilalabas niya ang nilutong manok na ibinigay ko sa kanila. Ang hindi alam ni Roland ay ginawa ang mga inihaw na manok na ito gamit ang aking pinakamataas na antas ng kakayahan sa paggawa. Pero akala ni Roland na nagsusumikap lang siyang makuha ang pabor, kaya sinasabi niyang hindi siya gutom. Sumusugod ang kanyang mga kasamahan upang mag-ayos, ngunit pinutol niya sila. Alam niyang hindi niya maaaring makipag-away kay Roland o masisira ang plano ni Haring Demon na pasukin ang tao. Hindi maintindihan ni Roland kung bakit sila hindi masaya. Dapat nilang ikagalak na makipagtulungan sa kanya, ang pinakamalakas na mandirigma ng tao. Pagkatapos ay inilalahad niya ang kanyang plano. Pumasok sa hindi pa nabubuksang mapa, hulihin ang isang elf at dalhin ito sa Demon King upang maantala ang plano nitong sirain ang mundo. Makinig ka dito. Parang may sinasabi bang isang mabuting tao. Sa pagkakataong ito, pinaalalahanan ni Xiao Yuan si Chin Haran na tila sinasadyang gustong makipagtulungan sa atin ni Haring Demon King kay Roland. Pagkatapos ay nagbukas sila ng pribadong channel para mag-usap. Sa totoo lang, baka sinasabi lang niya ito ng basta-basta. Pero siya ang Demon King. Bawat salita at kilos ay may kinalaman sa kapalaran ng mundo. Paano siya makikipag-joke? Naiintindihan ko, gusto ni Lord Demon King na makahanap tayo ng pagkakataon na direktang labanan si Roland. Sa tingin mo, kaya ba ng mga level 20 natin talunin si Roland na level 101? Nang makita nilang tapos na ang pag-uusap, nagtatanong si Roland kung makikipagtulungan sila. At sinasabi na lahat ng karanasan, kagamitan, at ginto sa daan ay mapupunta sa kanila. Iniisip ni Chin Haran na maaari lamang silang makipagtulungan kay Roland sa ngayon, kaya pumayag siya. Pero hindi na kailangang magkamayan dahil natatakot siyang maaaring magkamali muli si Lord Demon King. Pinapanood ko mula sa balkonahe habang sila ay umalis ng sabay-sabay, iniisip kung gaano kaganda na tila tunay nilang mahal ang isa't isa. Kailangan kong mahigpit na yakapin ang dalawang makapangyarihang kakampi na ito, si Roland at ang unang human squad. Kung hindi, kapag nakatagpo ako ng problema, hindi ko alam kung kanino hihingi ng tulong. Ang galing-galing ko talaga. Sa likod ko, iniisip ng mga alaga ko na bagamat hindi namin alam kung ano ang ginagawa ni Lord Demon King, tunay siyang isang henyo. Malapit nang dumating si Roland at ang iba sa sinaunang kaharian ng mga Elven. Kahit si Roland, ang pinakamalakas na NPC, ay hindi alam kung ano ang nasa likod ng pintong ito. Ang tanging katiyakan lang ay ang mga halimaw sa loob ay lagpas sa antas ng kasalukuyang bersyon. Maaaring mas mataas pa sila, mas mataas pa sa mga demonyong bumaba sa mundo. Sinimulan ni Roland ipaliwanag sa kanila ang kasaysayan ng laro. Ang tinatawag na mga duwende ay isang uri ng lahi na minsang nanirahan sa ating mundo bukod sa mga tao at demonyo. Nakikita ang kanilang walang malay na mga ekspresyon, tanong ni Roland. Ang pangunahing kwento ba ang nagsasalaysay nito lahat? Hindi mo ba ito napanood? Siyempre, binura namin lahat iyon para mapabilis ang ating progreso. Kung hindi, paano namin malalampasan ang iba para maging unang grupo? Paliwanag ni Roland na ang kasanayan at teknolohiya ng tao ay nagmula lahat sa Diyos na Moxie. Ang sangkatauhan at ang malupit na lahi ng demonyo ay nag-away ng libo-libong taon.
Sa panahong ito, unti-unting nawala ang ibang mga lahi na nakikipagkumpetensya sa tao at demonyo para sa mga yaman. Ngunit sa totoo lang, may isang lahi na kayang makipagsabayan sa mga tao at demonyo. Ang mga engkanto na kayang gamitin ang kapangyarihan ng kalikasan. Iyon ay isang makapangyarihang enerhiya na maaaring magbago ng balanse. Ngunit, ang prinsesang Elfo ay hindi susuko sa kahit anong panig. Inialay niya ang kanyang sarili at nilagyan ng selyo ang kapangyarihan ng mga elf. Hanggang ngayon, ang mga elf ay naging mga alamat na nilalang. Sa likod ng pintong ito dito dati nanirahan ng mga engkanto. Pero kahit si Roland ay hindi tiyak kung may mga engkanto talaga sa loob. Muling nagsasalita si Chin Howran kay Roland. Halos sumasabog na ang babala sa dialogue box. Anong antas na tayo at saan mo gustong dalhin? Bakit hindi na lang tayo dalhin sa langit? Hinuhugot ni Roland ang mga pamanang ari-arian ng pamilya na dala niya. Sa mga makapangyarihang sandatang ito, tiyak na matatalo natin ang mga kalaban. At kaya, ang pag-asa ng sangkatauhan upang mapasaya ang Demon King ay naghanda ng maraming masasamang bagay at pinangunahan ng isang grupo ng mga tusong manlalaro sa isang pinagbawalang lugar upang hulihin ang mga engkanto. Tapos nang sabihin ni Roland na huwag makipaglaban, nang sumunod si Xiao Yuan sa kanyang likuran at nadapa sa isang patibong. Sa isang iglap, isang elite na halimaw na antas 102 ang lumitaw sa kanilang harapan. Nagsasalita ito, nagbabantay kay Roland na huwag gambling ang pagkakatulog ng mga duwende. Kung aalis ka na ngayon, mapapalaya ko ang inyong mga buhay. Nang marinig ito, agad na nagsimula si Xiao Yuan mag-sorry. At sinabing kasalanan niya ang lahat kaya nilang gawin ang kahit ano sa kanya. Bilang nangungunang mandirigma ng sangkatauhan, natural na walang takot si Roland. Sinasabihan niya silang lahat na umatras habang mabilis na tinitingnan ng iba. Umalis ng ilang metro kahit na hiningi niya ito. May bahid pa rin ang pagkadismaya, ngunit mas mahalaga ngayon ang pakikitungo sa isang halimaw kaya inilalabas niya ang kanyang pamanang ari-arian, ang demon item na S-Rank, Hell Breakthrough Module. Pagkatapos gamitin, pinapataas nito ang lahat ng katangian ng 30% sa loob ng 5 minuto. Pero pagkatapos nyun, pumasok siya sa isang 30 segundong estado ng kahinaan. Pinahusay, hinayla ni Roland ang kanyang espada at umatake sa halimaw. Lahat ay nanunood habang nagagawa niyang mapigilan ang boss na ito. Pero bakit ginagamit ang pag-asa ng sangkatauhan ng mga bagay ng demonyo? Orihinal na naisa nang tumulong si Xiao Yuan. Ngunit nang humarap siya, nakita niyang nakahiga na si Chin Howran. Samantala, si Roland, gamit ang Hell Breakthrough Module, pinapalo ang boss nang hindi binibigyan ng pagkakataong makalaban. Sa sandaling may isang patak na lang ng buhay ang boss at malapit nang ibigay ang huling suntok, natapos ang buff ni Roland at pumasok siya sa estado ng pag-weakening. Nang mapansin ng tahimik na sandali, agad kumilos ang boss. Una, isang suntok ang nagtulak kay Roland pababa sa lupa. Pagkatapos ay inilalabas nito ang 20 metrong martilyo. Marahang pinapalo ito kay Roland. Nangingilid si Xiao Yuan, kung hindi natin siya iligtas ngayon, mamamatay talaga siya. Habang naghahanda ang boss na tumama muli, isang figura ang dumating, hamarang kay Roland. Roland tumaas ang tingin at nakita na si Chin Howran pala yon. Dapat mong malaman na hindi ka laban dito. At bakit mo na naman inilalabas ang inihaw na manok, hindi sumasagot si Chin Howran. Kinuha niya ang inihaw na manok na ibinigay ko sa kanya at umatake sa boss. Akala ni Roland na sinusubukan ni Chin Howran na utusan ang boss gamit ang pagkain. Hinihiling niya siyang bumalik. Bagamat malikhaing ang paraan, hindi mo napansin na parehong ibon ng boss at ang inihaw na manok, samantala, nakikita ng boss na level 26 lang si Chin Howran at nakakaramdam ng pang-iinsulto. Pagkatapos tumakbo ng mabilis, una niyang ginamit ang roasted chicken para palakasin ang sarili. Pagkatapos ay dahan-daang niyang inihampas ang roasted chicken sa boss, hinati ito ng diretso sa dalawa. Nakikita ito, ang mga mata ni Roland ay puno ng hindi paniwala, karapat-dapat na ituring na isang banal na kasangkapan na ibinigay ni Lord Demon King. Isang kamanghamanghang yaman, at binigyan tayo ng tig-20 bawat isa. Pagkatapos bumangon ni Roland, nananatili siyang matigas ang loob, sinasabi na kaya niyang nagawa ito kahit na nakaranas ng paghihina. Lubos siyang tiwala sa kakayahan niyang tumanggap ng tama. Susunod ay ang pagkuha ng gantimpala sa pagpatay sa boss. Sinabi na ni Roland na mapupunta sa kanila ni Chin Howran ang lahat ng mga gamit. Pagbukas niya nito, hindi lang niya nakita ang maraming gintong barya, kundi pati na rin ang mahalagang materyales para sa pagpapahusay ng kagamitan sa huling bahagi ng laro. Pero kumpara sa inihaw na manok na ibinigay ni Lord Demon King, basura lang ang mga ito. Lalong nararamdaman niya kung gaano siya kaswerte na maging tagasunod ni Lord Demon King. Sa sandaling ito, biglang napaisip si Roland. Pagkatapos ay umaksyon siya at nagtatanong. Yung bagay kanina ay sobrang lakas, malinaw na hindi ito pangkaraniwang bagay. Saan ito nagmula? Hindi kaya galing sa Demon King iyon, biglang lumamig ang paligid. Sa sandaling ito, maingat na lumapit si Xiao Yuan at nagsabi, nakakita kami ng bihirang kahon ng yaman habang naglalaro. Maglagay lang ng 900 at 99 na tanso at makakakuha ka ng mga bihirang bagay. Inasahan ni Chin Howran na tatanungin ni Roland tungkol sa pinagmulan ng bagay, kaya't naghanda na siya ng palusot. Pero iniisip ni Lujo na ang makakita ng isang item sa isang mapa na level 20 na madaling pumatay sa mga monster na level 100, tanga lang ang maniniwala sa ganitong kabal-iwang kasinungalingan. Dahil dyan, naghahanda na siyang ilabas ang inihaw niyang manok at pumasok sa laban. Mananatiling tahimik si Roland sandali, pagkatapos ay sinabihan niya silang hatiin ng mga gantimpala habang siya ay magpapaligid upang magmasid.
Nakita nilang naniniwala talaga si Roland sa paliwanag na ito, naisip nila, talaga bang hanggang siya, pagkatapos umalis ni Roland, nagsasalita si Chin Haoran. Para sa Lord Demon King na ibigay sa atin ang ganitong makapangyarihang mga bagay ay tunay na kakaiba. Nagkikita ang kanilang mga mata sa ere na parang nakikita ang lahat. Mukhang gusto talaga ni Lord Demon King na panatilihin ang isang elf, kaya binigyan niya tayo ng mga gamit para pumatay ng mga monster. Mula sa simula alam niyang hindi natin kayang manalo mag-isa, kaya kailangan nating humanap ng isang elf upang ipakita ang ating katapatan kay Lord Demon King. Sa sandaling ito, pinapanood ni Xiao Yuan sila mula sa likod, may isang misteryosong ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos nilang maglakad ng kaunti pa, isang boss na level 108 ang lumitaw na humaharang sa kanilang daan. Nang walang salita, lahat ay pumasok sa mode ng laban. Unang ginamit ni Roland ang space distortion para pigilan ang boss. Sinamantala ni Chin Haoran ang pagkakataon at ginamit ang inihaw na manok para muling mapalakas ang sarili. At dahil sa kanilang pinagsamang atake, agad na napatay ang makapangyarihang boss habang buo pa ang kanyang buhay. Hindi makapaniwala ang boss kung gaano ito kadali natalo. Kaya binubuksan nito ang interface ng ulat. Nag-uulat na ang mga high-level NPC ay tinutulungan ng mga low-level na manlalaro at gumagamit ng mga item na hindi kilala ang pinagmulan. Tumatanggap ang sistema ng ulat at pagkatapos ng verifikasyon, binabawas nito ang 4 na karma points mula sa kanila. Pagkatapos maghintay ng kaunti, tinanong nito ang sistema, at ano naman, sinasabi ng sistema na wala nang susunod. At kaya, namamatay ang tagapag-alaga ng nahulog na trono sa mismong lugar. Habang patuloy nilang pinapatay ang mga halimaw at nagpapataas ng antas, ang mga antas ng unang grupo, maliban sa madilim na kasalukuyan, ay umabot na sa antas 28. Bigla niyang paalala sa kanila na malapit na ang trono ng mga nilalang. Ano man ang mangyari, huwag mag-trigger ng mga patibong tulad nung una nating pumasok. Pagkatapos sabihin ito, nakatanggap siya ng abiso sa laban. Lumingon si Roland at tanungin si Chin Haoran, maaari ka bang maging mas propesyonal? Lumiko si Chin Haoran at tinanong si Xiao Yuan, mas magiging propesyonal ka ba? Sa sandaling ito, isang napakalaking anino ang lumitaw sa harap ng lahat. Ang anino ay nagbababala sa kanila na huwag gambling ang pagtulog ng mga duwende. Kung aalis kayo ngayon, mapapalampas ko ang inyong mga buhay. Pero sabi ni Roland, sa tingin ko narinig ko na ang linyang ito mula sa unang boss kaya nagbabago ang linya ng boss. Ang kamangmangan ay magdadala sa iyo sa iyong kapahamakan. Mga mortal, maranasan ang aking galit. Pakiramdam ni Chin Haoran na ito ay kahawig na kahawig ng isang laro na dati na niyang nilero. Hindi ba? Ang pangungopya na ito, nang marinig ito, nagsimulang mag-isip ng pabulusok ang boss ng mga bagong linya. Ngunit natuklasan ni Chin Haoran ang pangunahing utak na nakatago sa likod, kumokontrol sa anino. Pagkatapos ay madali niyang nahuli siya, pero sinasabi niya na isa lamang siyang clone. Ang kanyang master ang pinakamakapangyarihang elf sa kaharian. Matapos bumagsak ang kaharian, tanging ang kanyang master lang ang nakaligtas. Nagbabantay sa kaharian mag-isa sa loob ng 1,000 taon. Iniisip ni Chin Haoran at ang iba na kung mahuli nila ang buhay na elf na ito, makakapag-ulat sila kay Lord Demon King. Kaya tinanong nila kung nasaan ang kanyang master. Ngunit nararamdaman niyang hindi niya masabi na pumanaw na ang kanyang master dahil sa pagkain ng mapanganib na kabute. Pagdating nila sa trono ng mga elf, nadiskubre nilang ang boss ay isang S-rank na espiritu. Kahit si Roland ay walang kumpiyansa na talunin ng isang S-rank. Sabi ni Chin Haoran, nawala na rin ang kanyang nilutong manok, kaya tinilalabas ni Roland ang pinakamatinding patibong na dala niya para sa lakayin ng Demon King pero hindi pa nagagamit. Mabilis na nararamdaman ni Mars ang mga pumasok, agad siyang napasok sa berserk mode. Sa sumunod na segundo, may isang bagay na tumama sa kanyang ulo. Kahit hindi niya alam kung ano ito, kung nasa lupa ito, ibig sabihin ay para itong pagtapakan. Kaya tinapak niya ito. Nakita ito ni Chin Haoran at nagtatanong tungkol sa pinagmulan ng bagay. Roland ipinaliwanag na ito ay ginawa gamit ang kapangyarihan ng 4 na dakilang demonyo. Isa ito sa mga pamana ng kanilang angkan na ipinapasa sa bawat henerasyon. Kaya nitong magdulot ng malawak na tunay na pinsala at kontrol na epekto. Ang kahinaan nito ay nagdudulot ito ng matinding paghihirap sa sinumang mag-trigger nito. Bakit ipapasa ng iyong pamilya ang isang nakakatakot na bagay na ito sa mga susunod na henerasyon? Pakiramdam ni Chin Haoran na ang patibong na ito ay kahawig ng tsaa sa bahay namin. Samantala, nang matrigger ang bitag, nararamdaman ni Mars na nauubos ang kanyang lakas. Hindi makapagpigil sa matinding sakit, Roland seizes the moment and draws his sword. He activates all his enhancement skills. Nang siya ay tumakbo papunta sa unahan, napansin ni Mars na ito ay isang mataas na antas na NPC na tao. Ngunit agad niyang napansin na may mali, dahil ngayon, ang itsura ni Roland ay para ng isang demonyo. Patuloy niyang inaatake si Mars na nakatigil. Nakakabahala na isang NPC na nagdadala ng grupo ng mabababang antas para manakot ng iba at gumamit ng ganitong walang dangal na paraan. Chin Haoran ay hindi inaasahang magiging ganito katindi si Roland kapag nasa kanyang buong lakas. Tunay na karapat-dapat na maging pag-asa ng sangkatauhan. Nabigla ang Elven clone na nakatayo sa malapit ng marinig ang tungkol sa pag-asa ng sangkatauhan dahil hindi pa matagal na isang boses ang nagpakita sa kanila ng isang hula. Sabi nila na pagkatapos magkaisa ang dalawang mundo, isang bayani ang lalabas na makakapagpatumba sa demonyong hari na tinatawag na pag-asa ng sangkatauhan. Pero si Mars, bilang isang S-rank, ay hindi basta-basta. Mabilis siyang nakawala sa mga hawak ng bitag.
Pero ang kanyang HP ay bumaba na sa 3% lang. Habang maingat na tinatapos ni Roland ang huling atake, pinaslang niya ang S-rank na kaluluwa ng elf sa pagkamatay ng pangunahing katawan nito. Nawawala ang kanyang kopya kasabay nito. Pero kakaiba, walang gantimpala na na-trigger pagkatapos mamatay ng boss. At ngayon, wala nang isang elf man lang. Walang paraan para makabalik sa Demon King. Sa wakas, itinuro nila ang kanilang tingin sa pangunahing katawan ni Mars na matagal nang naging tuyo at patay na bangkay. Kung lahat ng iba ay mabaigo, kailangan na lang nilang dalhin ito pabalik sa Demon King. Sa sandaling ito, biglang nagbago ang kalikasan sa paligid. Naiintindihan ni Roland ito bilang pinakamataas na paraan ng pagtatakip ng mga elfo dahil na-trigger ang isang mekanismo at ngayon ay inilalabas na. Pagkatapos, unti-unting bumubukas ang pintuan sa likod ng hall na seliado na sa loob ng maraming taon. Siya si Hill, ang prinsesang elf na nakatulog ng 1,000 taon. Nang lumabas siya, nakita niya na si Mars, ang kanyang kapatid, ay naging tuyong bangkay na at binubuhat ng isang grupo ng mga tao. Agad siyang naging estatwa na bato at muling natulog. Kaya't nagpa siya si Roland na muling idikit ang kanyang mga piraso para magamit. Mas mabuti na siya kaysa sa tuyong bangkay na dala nila. Naririnig ng prinsesa ng mga elfo na nais nilang alisin ang kanyang mga damit para maglagay ng pandikit. Diretsong sumabog siya mismo. Ang enerhiyang nililikha nito ay hindi lamang tumusok sa sinaunang kaharian ng mga elfo, ngunit kahit na nakakapasok ito sa buong mundo. Tinitingnan siya ngayon, mas parang mas masahol pa siya kaysa sa tuyong bangkay na iyon. Hindi pwedeng mag-ulat pabalik kay Lord Demon King ng ganito. Hinahabol ng madilim na enerhiya sa likod nila ang kanyang punyal. Iniisip ko, karapat-dapat pa ba tayong makita si Haring Demonyo matapos mabaigo sa misyon, uunahin kong pumatay sa inyong lahat, saka ako mismo. Nang makita ito, agad na hinailan ni Liu Zu siya palayo upang tingnan kung may mga nakaligtas. Sa sandaling ito, biglang nadiskubre ni Roland na ang nakalagay sa puso ng prinsesa ay ang tunay na yaman ng mga elf, ang Alpha Wisdom Stone. Ito ang tunay na nais wasakin ng prinsesang elfo gamit ang pagsabog na iyon. At ang tunay na nais isara ng kanilang angkan noong 1,000 taon na ang nakalipas. Milyong taon ng kaalaman na naipon ng lahi ng mga engkanto at mga paraan upang manipulahin ang kanilang kapangyarihan ay nakapaloob dito. Sa madaling salita, ang makuha ito ay katumbas ng pagkuha ng kapangyarihan ng mga engkanto, ang ikatlong puwersa na kayang makipagsabayan sa kapangyarihan ng Diyos at mahika. Naisip ni Roland na sa pamamagitan nito, may papawi niya ang kahihiyang kanyang naranasan kamakailan. Ngunit pinipigilan ni Qin Haoran ang kanyang nakabukang kamay. Tinanong niya si Roland, hindi ba ito dapat ibigay sa Demon King, Qin? Hindi ka ba masyadong nakikisawsaw sa papel, ngayon na meron na tayong isang bagay na kayang wasakin ng Demon King, paano natin ito maibibigay? Matapos marinig ito, tumingala si Qin Haoran at tumawa, sinasabi na sa wakas ay naintindihan niya na dati akala niya talaga na ang hari ng demonyo ay nababato lang at gusto lang niyang panatilihin ng isang elfo. Lumabas na alam na niya na narito ang Alpha Wisdom Stone. At alam niya na hindi dapat kontrolin ng tao ang kapangyarihan ng mga elf, kaya nga't pinasama niya ang aming grupo para samahan kayo hanggang dulo. Asahan, nasa puso pa rin tayo ni Haring Demon King. Pasensya na, ngunit hindi kita mabibigyan ng bagay na ganito ang antas. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng kumpiyansa ang sangkatauhan na tumayo laban sa Demon King. Nang kunin niya ito, nadiskubre niyang napalitan na ito. Ang tunay na Alpha Wisdom Stone ay nasa bulsa na ni Qin Haoran, na ngayon ay naghahanda ng tahimik na makalayo. Naiintindihan ni Roland sa sandaling ito na tuluyang nagtaksil na ang squad isa sa kanila. Ibinato ni Baisho ang inihaw na manok na parang dart. Ang target ay si Roland, ang pag-asa ng sangkatauhan. Nakita ito, agad na pinapagana ni Roland ang kanyang S-rank Divine Power Shield. Bagamat napigilan nito ang mapaminsalang atake, nawala pa rin ang kalahati ng kanyang HP. Sa sumunod na segundo, pinaganya niya ang kanyang skill na pinalalakas at umatake kay Xiao Yuan. Nang makita ito, naghahanda si Xiao Yuan na tawagin ang artipakto ng inihaw na manok. Ngunit di inaasahan, ang tunay na target ni Roland ay hindi siya, kundi si Kapitan Qin Haoran na nasa likod niya, na nakikita niyang nasa harap na nila. Magagamit lamang nila ang roasted chicken artifact na ibinigay ko para harangan. Ngunit, dahil sa malaking agwat ng antas nila, kahit nagamit ang artifact na ibinigay ko, napuruhan siya hanggang sa kritikal na kalusugan. Xiao Yuan bumaba ang ulo at nagsimula ng sumugod pabalik. Nagsagawa siya ng level 4 spark art na nagdulot ng 788 na pinsala. Matapos ang pagpapalakas ng artifact, tumaas ang pinsala sa 8,000. Lumabas si Roland ng espada at sumugod ng may saksak kahit na naibsan niya ang atake na ito. Alam niya na hindi niya maaaring paabutan pa ito at kailangang makuha agad ang bato ng karunungan. Sa pagkakataong ito, sumulpot si Dark Current sa likod niya at pinaga niya ang backstab. Ngunit napansin niya ito ng maaga, humarap, at tinanggihan ito. Biglang nadiskubre ni Qin Haoran na nasa paanan ni Roland ang Wisdom Stone, iniisip na lumipad ito palabas ng tama nang siya ay matamaan kanina. Kaya't sinasabi niya kay Dark Current na kunin muna ang Wisdom Stone sa lupa. Nang marinig ito, nagbago ng direksyon si Dark Current at pumunta sa bato, ngunit itinulak siya ni Roland, sa oras na halos mahulog na ito sa kamay ni Roland. Luso sumugod ng mabilis na may suntok na parang lumilipad, tinatamaan ang Wisdom Stone sa harap ni Qin Haoran. Sa oras na siya ay hihilahin ito, pinapawi ni Roland ang kanyang mga mata, saka siya ay pinipilit pababa sa lupa na matagumpay na nakakamit ang bato ng karunungan. Hindi maintindihan ni Qin Haoran kung bakit biglang nag-teleport si Roland dito dahil hindi tumitigil ang mga atake ni Dark Current at Luzu.
Pero nang titingnan muli, ang target na kanilang inaatake ay naging isang manika. Nalaman niyang ginamit ni Roland ang isang C-rank na kasanayan na pwedeng palitan ang posisyon ng dalawang bagay. Naghahanda ng sumugod si Chin Haoran nang matapakan siya sa mukha dahil karaniwang mahigpit si Chin Haoran sa kanyang mga kasamahan. Hindi maaaring sisihin si Roland sa nakikita nito at tila natuwa pa nga. Sa sumunod na segundo, sinimula ni Roland gamitin ang kapangyarihan ng bato ng karunungan. Nakikita ito, agad na inilabas ng lahat ang artifact na inihaw na manok para harangan. Ngunit sa ilalim ng atake ng S-rank na bagay, ang Alpha Wisdom Stone, kahit ang artifact na inihaw na manok na ibinigay ni Lord Demon King ay hindi nito kayang tiisin. Ang pinakamatibay na grupo sa mga manlalarang tao ay talagang nakikipaglaban ng desperado para sa Demon King. Hindi ka ba nakakahiya? Iniisip ni Chin Haoran kung paano dati magpaubaya at magpasalamat si Roland sa Demon King at tinatanong kung kwalipikado ba siyang magsalita. Hindi sumagot si Roland at nagpasimula ng isang portal. Kapag naibalik ko ang bato ng karunungan sa Liga ng Katarungan, malalaman mo kung gaano ka walang kwentang sumali sa paksayo ng Demon King. Pagkatapos umalis ni Roland, pinapagaling ni Xiao Yuan ang lahat. Sa pagkakaroon ng napakalakas na bagay na napunta sa kamay ng kalaban, tuluyang nabigo ang misyon na ito. Natatakot si Xiao Yuan na ang pagbabalik ay magpapasimula ng galit ko. Nang makita ang kabiguan ng misyon, naghahanda si Dark Current na pumatay muna sa kanila, saka magpapakamatay. Napansin ni Luzo at ipinaliwanag na sobrang lakas ng kapangyarihan ng bato ng karunungan. Kahit na ilang beses nang ginamit ang mga artifact na inihaw na manok, hindi pa rin ito natalo. Wala nang magagawa. Basta't tapat naming buong puso ang aming ipakita ang aming mga resulta, maaaring patawarin tayo ni Haring Demonyo. Kaya't bumalik sila upang makita ko kasama ang bangkay ng prinsesa ng elf. Tinitingnan ko ang mga batong ito, naguguluhan. Ito ba ang elf? Oo, pero hindi pa rin ganap dahil may natira pang kaunti sa bag. Kahit na nawawala na ang pinakamahalagang bahagi, maaari ka bang makontento? Pwede mo bang magamit ito? Nakikita ni Chin Haoran na galit ako at akala niya tapos na sila. Habang nararamdaman ni Dark Current na kahit galit ako, ang gwapo ko pa rin. Unti-unting pinapilang ko ang aking tingin sa kanila. Anong sinasabi mo, kahit hindi ko makita kung ano ang hitsura ng isang tunay na duwende? Ang pag-iisip na magdadala sila sa akin ng regalo ay lubos na nagpapasaya sa akin. Nang makita nilang hindi ako galit, sa wakas ay nakahinga sila ng maluwag. Sinasabi ko sa kanila na nakakuha ko ng kaugnay na kasanayan at baka kaya kong ayusin ito. Pero tinitingnan ko ang bahagi ng dibdib na pinakaseryoso ang pinsala, kung maibabalik ito, hindi dapat maging problema. Iniisip ni Chin Haoran na minsang sinabi ni Roland, ang dibdib at tiyan ang pinagsasama-sama ng mga duwende ng kanilang lakas. Upang maiwasan na mahuli natin, inilabas ng duwende ang lahat ng kanyang enerhiya. Ang paggawa nito ay nangangahulugang tuluyang kamatayan. Ang kanyang enerhiya at kaluluwa ay bumalik sa daloy ng enerhiya ng mundo kasama ng pagsabog, parang isang patak ng tubig na dumadaloy sa dagat. Ang makuha ang isang patak mula sa dagat ay sobrang imposible, kaya sinabi niya na sa pagkakataong ito, maaaring hindi na talaga ito maibabalik. Pero sa sandaling ito, naalala ko na ilang araw na ang nakalipas, nag-ukit ako ng isang piraso ng chest nang walang masyadong iniisip. Tingnan natin kung mapapalitan ito. Nabigla si Chin Haoran nang marinig ito, kaya inilalabas ko ang piraso ng chest mula sa aking backpack. Kahit hindi ako makapag-equip ng mga gamit, mag-level up o makipaglaban, ayos lang na ayusin ang isang manika. Sa ganitong mga pagkakataon, sundin mo lang ang iyong pakiramdam. Hanapin ang pangkalahatang susi sa iyong puso. Lahat ng operasyon pwedeng ibalik sa batayan at gawing simple ang komplikasyon. Matapos ang ilang paghahanap, sa wakas nahanap ko ang F-key sa aking puso. Habang nakakabit ang piraso ng chest, nagsisimulang bumalik sa kanyang katawan ang enerhiyang nawala sa elf. At sa wakas, nagising na talaga siya. Ngunit pagbukas niya ng mata, nakita niya ako, iniisip, bakit nandito ang Demon King, pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang dibdib. Ang dati niyang mapagmataas na F-cup ay naging A na talaga. Mas nakakatakot pa ito kaysa makita ang Demon King, kaya't muling siya nahuhulog sa tulog. Sa pagkakataong ito, ayaw na talaga niyang muling magising. Huwag mo na akong buhayin, pakiusap. Tinitiyak ni Chin Haoran na talagang binuhay niya ulit ako. Anong kapangyarihang lampas sa langit ito, ganap na binabago ang daloy ng enerhiya. Isang makapangyarihang at all-knowing na nilalang. Sinasabi ko sa kanila na gustong-gusto ko ang doll na ito, ngunit nang marinig ito, muling nabigla si Chin Haoran. Hindi niya inasahan na ang Elven Princess na minamana ng parehong tao at demonyong puwersa sa loob ng 1,000 taon. Magiging angkop lang siyang maging isang manika sa aking mga kamay. Pagkarinig na gusto ko ang mga manika, agad na naintindihan ni Dark Current, ang bihirang at marangal na prinsesa ng mga elfo na nahulog sa kamay ng Haring Demonyo ay maaari lamang maging isang manika na pwedeng paglalaruan ayon sa kagustuhan. Mukhang malamig si Haring Demonyo pero sa loob ay puno siya ng init at interes. Iniisip niya na kailangan niyang humanap ng paraan para maging ganitong babae upang makuha ang pabor ni Lord Demon King. Pagkatapos tanggapin ng Prinsesa Elven, pakiramdam niya ay wala na siyang maibibigay bilang kapalit. Ang prinsesa na nag-aakalang patay ay naisip niya na ginagamit ako ng mga tao para makipagpalitan sa Demon King. Gusto kong marinig kung ano ang mas mahalaga kaysa sa akin na kanilang ipagpapalit ang kanilang lahi para makuha. Tapos tinatanong ko sila kung natapos na nila ang inihaw na manok noong nakaraan. Iniisip ni Chin Haoran na tinatanong ko tungkol sa lakas ng manok na inihaw. Sabi niya, sobrang galing daw talaga ng manok na inihaw. Mayroon akong mas mataas na uri ng inihaw na manok na may asin.
Bibigyan din kita nito. Pagkatapos marinig ito, bumaba ang loob ng prinsesa ng mga nymph. Siya, isang marangal na prinsesa, ay napalitan pa nga ng ilang manok. Bagamat amoy masarap ang manok na ito, pagkatapos ibigay ang manok, umalis na sina Qin Haoran at Dark Current. Bago nila ako hanapin, nagiwalay si Xiao Yuan at Lu Zhu, pinapagawa agad ang mga paghahanda sa libing. Masaya si Xiao Yuan at sinabing ginamit niya ang kinita ngayong pagkakataon para bumili ng lupa sa isang magandang lugar. Kahit pa ipatupad ito ng Panginoon Demon King, hindi siya magiging isang naglalakad na multo. Pagkatapos ay sinabi ni Qin Haoran na walang balak ang Demon King na sisihin sila. Nang marinig ito, tumalikod si Xiao Yuan upang ibalik ito. Ngunit hinayla siya ni Lu Zhu pabalik at sinabing panatilihin muna ito. Dahil sa apokalipsis, kailangan nila ito sooner or later. Tapos tinanong niya si Qin Haoran kung ano talaga ang nangyari. Sino ang mag-aakalang ang Elven Princess na pilit naming ibinalik ay isang maliit na manika lang, sobrang saya niya kaya binigyan niya tayo ng 10 buong manok na niluto sa asin. Lu Zhu ay nabigla nang marinig na siya ay nagbigay ng 10 bagong may bagong lasa ng mga artifact. Ang kanyang kapangyarihan ay tunay na nagpapabago ng pag-unawa muli at muli, parang ang pakikipag-alyansa sa faction ng Demon King ay sobrang ganda. Kanina lang, matapos bumalik si Roland sa Justice League, pumunta siya sa silid konferensya. Dick, isa sa 12 tagapayo ng Sky City, ay matagal nang naghihintay. Inilalabas niya ang batong karunungan at nagsisimula ng kanyang ulat. Pero dahil kamakailan ko lang binuhay muli ang prinsesa ng mga duwende, kasabay nito ay nawala ang batong nasa kanyang kamay. Lahat ng naruroon ay tuluyang nagulat. Posible bang nagkamali si Roland? Imposible. Siya ang pag-asa ng sangkatauhan. Naiintindihan ko na ngayon. Dapat ito ay isang bagay na tanging matatalinong tao lang ang makakakita. Oo, tama iyon. Nakita ko na. Talagang kahanga-hanga. Tunay na karapat dapat siyang maging pag-asa ng sangkatauhan. Hindi maintindihan ni Roland mismo kung ano ang nangyayari. Isang segundo nasa kamay niya ito. Paano ito biglang naging enerhiya at na-absorb? Si Dick lang ang nakakaalam kung ano ang nangyayari at sinabihan ng lahat na tumahimik. Nagbangon ng prinsesa ng mga elfo. Ang pagbabalik ng Alpha Wisdom Stone sa kanyang mga kamay ay ganap na normal. Nabigla si Roland nang marinig ito. Patuloy na sinasabi ni Dick na binabantayan niya ang Demon King sa bawat sandali. Kailangan kong sabihin na walang mali sa kanyang pang-araw-araw na kilos. Tunay na magaling ang kanyang pag-arte. Pero sumabog ang prinsesa ng mga elfo mismo sa harap ko. Gumuho ng ganito, imposibleng maibalik pa. May dalawang posibleng paliwanag lang dito. Una, niloko ka ng hari ng demonyo. Mula nang lumabas ka sa tunay na mundo, nasa palad na niya ang bawat hakbang mo. Pagkatapos marinig ito, wala nang magagawa si Roland upang tumanggi. At ang ikalawang posibilidad ay ikaw, ang pag-asa ng sangkatauhan, ay nagtaksil sa sangkatauhan. Nagbago ang eksena. Pagkatapos nilang umalis, sinasabi ko sa prinsesa na tayo na lang dalawa ngayon. Iniisip niya na may gagawin ako sa kanya, nakakaramdam ng kaba at hindi pagkakaunawaan, nagtatanong kung may pagkakataon ba siyang manalo kung makikipaglaban siya sa Demon King. Sa sandaling ito, lumapit ako at niyayakap ang ulo niya, sinasabi na huwag siyang matakot. Walang sino man dito ang mananakit sa'yo. Naisip niya, ito ba talaga ang Demon King? Bakit siya napakamaamong dahil ang mga engkanto ay may pasibong mata ng katotohanan? Pagbukas niya ng mata, nakikita niya ang aking tunay na anyo. Agad siyang natakot at naging parang manika. Samantala, sa silid konferensya na may nakataas na kamay si Dick, agad na lumitaw ang isang laser net at nitrap si Roland. Pagkatapos makita ito, walang sino man ang nangahas na kumilos. Isang karaniwang NPC ang bumusina na si Roland ang pag-asa ng sangkatauhan. Paano niya tayo maaaring lokohin? Ngunit bago niya matapos magsalita, tinamaan siya ng laser. Bumagsak siya sa lupa at nawala ng malay. At siya ang pumutok ay si Dick, isa sa 12 tagapayo. Ipinakikilala niya sa lahat ang sand at ang hawak niya, ang SS Rank Divine Artifact Demon Slayer Mark III na ipinagkaloob sa atin ng Diyos na si Moxie. Walang makakatanggi sa enerhiya ng lumikha. Ang mga tatamaan ay direktang babaguhin at ipapakita ang kanilang pangunahing code. Pagkatapos ay itinuro niya ang baril kay Roland. Bagamat may ilan na nagsubok na pigilan si Dick na hindi ito angkop, wala ni isa ang naglakas loob na lumapit at pigilan siya. May Roland, ang pag-asa ng sangkatauhan, talagang nagtaksil ba sa sangkatauhan o hindi, tingnan natin ang base code at lahat ay magiging malinaw. Sa pagkakataong ito, hindi na mapigilan ni Bishop Pucci na tumayo sa harap. Tinanong ni Dick si Pucci, hindi ka ba mula sa puwersa ng digmaan tulad ko? Bakit ipaglaban si Roland mula sa konserbatibong grupo, pero simula nang makita ni Pucci na agad pinatay ng alaga kong pusa ang level 84 na halimaw sa isang galaw, hindi na siya kabilang sa paksayo ng digmaan. Ngayon, gamit ang sandata ni Moxie na Demon Slayer, kahit ang labanan sa Demon King ay hindi naganap na walang pag-asa. Pagkatapos nito, tinitigan ni Pucci si Roland pabalik at nagmungkahi na hayaan si Dick ang personal na makipaglaban sa Demon King, gamit ang lakas upang ipakita sa konserbatibong grupo ang kanilang kamangmangan. Pagkarinig nito, naramdaman ni Dick na may katotohanan naman ito. Kaya't masaya nang napagpasyahan, personal kong haharapin ang Demon King na ito at ipapakita sa inyo ang duwag na pag-asa na ito, kung ano ang tunay na diwa ng tao. Pagkatapos marinig ito, agad na sinubukan ni Roland na pigilan siya, sinasabing hindi ganoon kasimple ang Demon King. Ngunit sa sandaling ito, ayaw makinig ni Dick. Nagtatawag siya ng teleportasyon sa ilalim ng mga paa ni Roland, ikinukulong siya sa bilangguan.
Pagkatapos, inanunsyo niya ang digmaan laban sa Demon King. Isara ang lahat ng tindahan, trading post, at serbisyo ng laro sa safe zone ng Konkien kung nasaan ako, at ilikas ang lahat ng NPC mula sa safe zone ng Konkien. Pagkatapos, I deactivate ang sistemang Divine Artifact Birth Gang. I activate ang Demon Slayer Mark III Plus na nakatutok sa Konkien safe zone. Lumapit si Pucci at nagtatanong kung talagang nais niyang iwanan ang safe zone na ito. Sabi ni Dick na halos naging huling dungeon na ng Demon King ito. Bakit pa ito panatilihin? Pagkatapos marinig ito, naisip ni Pucci, ayos lang ito. Kung mananalo sila, mababalik niya ang kanyang pensayon. Kaya't buong tiwala na nagsisimula si Dick na buuin ang hukbo. Kahit hindi nila mapatay ang Demon King, kailangan nilang mabawi ang elf. At saka makipag-ugnayan din sa media para ayusin ang isang pandaigdigang broadcast. Nais niyang makita ng buong mundo kung ano ang tunay na anyo ng pag-asa. Sa parehong oras, naghahanda na akong lumabas. Sinasabi ko kay Baobao na pupunta ako upang suriin ang prinsesang elf. Hindi ko alam kung bakit hindi pa rin siya bumabalik sa anyo ng tao kahit anong gawin ko. Nag-aalala ako na baka nasira na siya at plano kong pumunta sa tindahan para magtanong. Pagkatapos ay sinabihan ko si Baobao na bantayan ang bahay at huwag papasukin ang mga daga. Pero paglabas ko, may mali na naman ang pakiramdam ko. Tinitingnan ng langit, ang dilim-dilim na. Uulan kaya ng malakas. Magandang na lang at may dala akong payong nang lumabas ako. Pero pagdating ko sa trading post, muli ay may nararamdaman akong mali. Bakit sarado ang lahat ng mga tindahan, maaaring pista opisyal ngayon? Pagkatapos ay humarap ako at nakita ko ang mga tao na nagsisimulang tumakas sa labas ng ligtas na zona, may mga bag at luggage. Iniisip ko na siguro dahil holiday ngayon at lahat ay naglalakbay. Sa sandaling ito, may isang taong tumatakbo papalayo sa paligid ang nagtatanong kung bakit nakatayo pa rin ako dyan. Huminto na ang Birth Gang. Tumakbo ka agad. Sa narinig ito, kahit ang banal na bagay ng sistema ay nagpapahinga na rin. Talaga namang napakaganda ng mga benepisyo sa mundong ito. Bigla kong nakita ang isang flyer na nahuhulog sa tabi ko. Tinitingnan ng mabuti, ito ay balita tungkol sa malaking pagbagsak ng presyo ng pabahay sa ligtas na zone ni Kang Chen. Kailangan mong malaman na kakabili ko lang ng isang gusali sa sentro ng lungsod. Habang unti-unting bumaba ang loob ko, nauna ng pinangunahan ni Dick ang hukbo upang palibutan ako. Nakikita ko silang lahat na parang hindi nagbabalak makipagkaibigan na akala ko ay nais nilang nakawin ako. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagising na ang prinsesa ng mga elf. Pagbukas niya ng mata, nakita niya ang eksenang ito sa harap niya. Iniisip niya, mukhang muling maglalaban-laban ng mga tao at demonyo para sa kanya. Muling mauulit ang trahedyang naganap 1,000 taon na ang nakalipas. Sinasabi ko sa kanya na huwag matakot at pakinggan ang bilang ko hanggang 3. Sa bilang na 1, nakahanda na ang hukbo sa laban. Ang prinsesa ng mga engkanto ay iniisip na gagawin ko na ang aking hakbang at sinasabi kay Dick at sa iba na tumakbo ng mabilis. Sa bilang na 2, nasa napakataas na tensyon si Dick at ang kanyang mga tauhan. Sabi ng prinsesang Elfa, ako ba'y isang malaking sakuna na hindi nararapat sa kaligayahan? Sa bilang na 3, humarap ako at tumakbo ng mabilis, bitbit ang ganap na naguguluhan na prinsesang Elfa. Malapit nang habulin ng mga tauhan niya nang pigilan ni Dick sila. Iniisip niya na ito ay isang panlilinlang na ginagamit ko. Ngunit habang tumatakbo ako, aksidente akong nadulas at bumagsak. Mas lalo pa niyang pinaniniwalaan na ito ay isang bitag. Pero sa huli, nagtiis pa rin siya at sinubukang hulihin ako. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito kadali. Ngunit kahit na nahuli nila ako, walang sino man ang naglakas loob na hanapin ang akin para sa Wisdom Stone. Samantala, ang prinsesa ng mga elf na nahulog nung aking pagtakas ay nakamasid mula sa gilid. Hindi niya maintindihan kung bakit. Kahit na malino kong taglay ang di matitinag na kapangyarihan, hindi ako nagsasagawa ng anumang pagtutol. Kahit ang kanyang mata ng katotohanan ay hindi makakita ng aking antas. Hindi niya maunawaan ang aking layunin. Sa sandaling ito, hindi na makatiis si Dick. Sinasabi niya sa akin na ibigay ko na ang elf na yon. Doon ko lang napagtanto na ang target nila ay yung elf. Kaya tinanong ko siya kung magkano ang handa niyang ibayad. Ang pahayag na ito ay direktang nagpasindak sa lahat ng naroroon. Hindi inasahan ng prinsesang elf na tunay kong ibebenta siya. Mas lalo pang hindi inasahan ni Dick na ibebenta ko ang elf. Pero wala akong ideya sa halaga ng elf. Akala niyang isa lamang siyang figure na ibinigay ni Shin Haran sa akin. Huminga ako ng maluwag, kaya't dumaan lang sila para bumili ng isang figure. Pero sa tingin ni Dick, sobra itong kakaiba. Dapat may something na hindi tama. Kailangan mong malaman na ito ay isang napakahalagang yaman. Isang makapangyarihang puwersa na kayang sirain ang balanse at lampasan ang mga banal na artifact kaya't ngayon ay naniniwala na nagkukunwari akong nadakip. At hindi tulad ni Roland, hindi siya gagabayan ng ilong niya kaya't matatag niyang sinasabi na hindi siya magbabayad kahit isang cosing. Pagkatapos marinig ito, napapaatras ako sandali. Tinanong ko siya kung gusto niyang magpakasaya ng walang bayad tulad ng mga taong nanonood ng videos nang hindi naglalike. Pagkatapos ay itinuro ko ang aking tingin sa isang sundalo malapit. Tinanong ko kung gusto rin niya ng elf na manika. Paano niya hindi gugustuhin yon? Matapos marinig ang sagot niya, agad kong tinanong kung magkano ang handa niyang ibayad. Ipinalalabas ng live sa global na channel ang eksenang ito. Tahimik na nanonood ang mga tao sa buong mundo. Matapos mag-isip ng sandali, sinasabi ng sundalo na ang kanyang buwanang sahod ay 13 gintong barya. Ang kanyang kasalukuyang ipon ay 430 gintong barya. Kung suportado ang paunang bayad at paraan ng pagbabayad ng utang, maaari niyang tanggapin ang halagang humigit kumulang 1,200 gintong barya.
Pagkatapos niyang magsalita, tahimik kong tinatanong kung may mas mataas pang presyo. Muling nagulat ang lahat sa pahayag na ito. Putang ina, akala mo ba ito ay isang paligsahan? Ngunit agad nagsimula ng magtaasan ng bid ng iba sa paligid. Hindi inaasahan ng prinsesang elf na magsisimula ang mga tao na ito na magbid. Sa maikling panahon lang, ganap nang nagbago ang pagkamuhi ng lahat ng sundalo. Baka naman lahat ng nangyari dati ay bahagi lang ng plano ng Demon King.